first-timers dito. Ayan. So yung mga first-timer na nagugulat sila, bakit nagtatayuan yung mga tao, no? So, actually, we have to start na kasi mamaya po, kung papansinin nyo, medyo marami pang mga empty chairs kasi mamaya po mag-isilatingan yung iba. Kaya napakaswerte po ng mga nasa first row, second row at third row po natin. Kasi po, kayo po yung pinakaunang makaka-receive ng blessing po natin for today. Okay? So, wag po kayo masyadong, yung iba po sa inyo, baka alam mo yun, parang worried sa mga ganap, no? Kasi bakit yung mga tao parang aligaga, ang daming sinasabi ni Ma'am Daphne, di ba? Baka akalain nyo, kailangan nyo akong sambahin, di ba? So, hindi po ganon, okay? So, pakilala po muna ako ng maayos. Minsan lang po kasi ako sa main office, actually, naka-base po ako sa University Belt, Moraita, Manila. And gayon po, I have the privilege na magsalita kasi later, excited ako kasi papakilala ko po sa inyo rin yung mentor ko. Pero alam ko po, no, lahat po kayo, nakita nyo na, naintindihan nyo naman po lahat ng present kanina. Disney Boy Abunda, tama ba ko? Pero parang pansin ko po sa inyo, parang yung iba po sa inyo, ang dami ng pinaliwanag, pero parang yung iba malungkot. Hindi ka pa ba nakakapag-move on sa Katniel? Bakit ganon? Wala ka namang jowa. Ay, pero anyway, kaya ko lang po yung sinasabi, simply because, question, dahil konti lang naman po tayo dito, no? Ang tanong ko lang, lahat po ba kayo may pangarap, yes or no? Question, may pangarap bang mura? Lahat ng pangarap mahal. Diba? Parang kanina nabasa ko si Bea Alonso, sabi niya, para sa'yo, ano yung success? Sabi niya, yung success sa akin yung masaya ka eh. Tapos yung makapunta ka ng Italy, tapos 4 na oras kang magkape, nang hindi mo nare-realize kung ano pa yung mga bills mo kasi may pangbayad ka. Ang sarap ba ng ganon? Ang sarap ng ganon. So in other words, lahat tayo gusto natin magkaroon ng maraming pera. Meron po ba sa kwartong itong magsasabi sa akin direkta, hindi ko kailangan ng pera? May ganon? Ala. So ibig sabihin lahat po kayo gusto niyong kumita ng pera, yes or no? Yes. Question, meron po bang mayaman na laging malungkot? Sige nga, meron bang ganon? Tara, Jollibee tayo. Bakit? Ang yaman ko kasi. Lahat ng mga mayayaman, kahit ikaw yung investor ang gusto mong investan, yung mga tao na maganda yung aura. Kaya yung mga mayayaman, sila yung mga taong masiyahin. Kaya nga si Henry C, di ba? Sobrang masiyahin niya, sobrang inchik niya na. Yeah. On the other hand, yung mga walang pera. Walang pera. Anong itsura niyan? Lagi yung malungkot. Tama? O ngayon tatanungin kita ulit. If the Lord is seeing kung ano yung nangyayari ngayon, naniniwala po ba kayo na may isang blesser tayong lahat? Tama, may isang nagbe-bless po sa atin. What if kaya tumingin siya ngayon sa kwartong ito? Tumingin siya, sumilip siya, tingnan niya, ito kayang anak ko, gusto kaya neto ng maraming pera? Kaya lang itsura mo. Paano? Kung ikaw yung tatay, magbibigay ka o hindi? Hindi. So today, ang gusto ko po sanang gawin, dahil saglit lang po akong papaliwanag, actually, it would be around 15 to 20 minutes lang. Gusto ko sana maging positive lang tayo. Okay lang? Practice po muna tayo ngumiti. Grabe naman, wala ka naman pera, my gosh. So kailangan nakangiti po tayo. Okay lang? Okay, so anyway, pakilala po muna ako ng maayos. My name is Karen Tiglao. So, ang background ko po, I'm a graduate of nursing from Pamantasan ng lungsod ng Maynila. So, dyan lang po yan. Okay, so scholar po ako ng bayan and then I was also invited katulad po ninyo. Nadala rin po ako dito. It just so happen na siguro ako, nung na-invite ako katulad ni Daphne, sabi niya, no, quite skeptic siya sa front row itself. Pag nakita pa lang niya ng front row, parang ayaw niya na. So on my end, ganun din ako. Kaya lang nasa isip ko, andito na ako eh. Tanungin muna kita, may mawawala ba sa'yo? Tingin mo ba may haharang sa'yo dito at kukunin yung mga saplot mo? Wala naman eh. Diba? In other words, wala namang mawawala. Pero actually, pwedeng maraming mawala sa'yo pag hindi mo naintindihan kung ano yung ipapaliwanag ko sa'yo. Tama? So ngayon po, sa gitna ko mag-explain, I'll be straight to the point. Ang pag-uusapan natin pera. Ang pag-uusapan po natin, it's a part-time business. Pwede mo itong gawing part-time, pwede mo gawing full-time, depende sa'yo. Katulad ko, ako, part-timer lang po ako dati. Eventually, I decided to do this in full-time kasi yung kikitain ko sa abroad ng isang buwan sa Pilipinas, kinikita ko siya dito 1 linggo lang. Ngayon, ang question ko sa'yo, maging matalino ka na lang, sa 1 month ka mag-work or sa 1 week? 1 week. Sabi ko na nga ba, mukha kayong pere. Diba? So ngayon, ito yung maraming Pilipino ang hindi aware. Maraming tao, ayaw nila ng mga benta-benta, pero actually, to begin with, yun naman talagang ginagawa natin ever since. Diba? In other words, pag ikaw nakagraduate ka, anong gagawin mo? Ipapasa mo yung resume mo. Ibibenta mo sa employer mo na ikaw ang magaling at ikaw yung dapat i-hire. In other words, ang skills natin na pagbebenta, dapat ando doon. So ngayon po, ito papakita ko sa inyo. Actually, hindi ko naman kayo pagbebentahin. Okay? Papakita ko lang po sa inyo. Kasi ang isang kumpanya, 2 lang yan
yan eh. It's either you are offering services or you are offering products. On our end po, ang papakita ko sa inyo actually yung products ng Front Row. So yung Front Row po is been running for 15 years na rin. Matagal na po itong kumpanyang ito. At sa dami ng artistang pinakita ni Sir Boy Abunda, ganun po ka-legit yung kumpanya po na ipapakilala po namin sa inyo. Okay? So ngayon, sabi ko nga, produkto, service. Ang ino-offer po namin dito, products. And I know, nakita nyo na po itong mga products na ito kasi for around how many years na rin po, sikat po itong mga produktong ito sa Facebook. Tama ko? So, ngayon pakilala ko na lang po sa inyo, ano po ba yung mga products natin? So, number 1, Lux White Enhanced Type Glutathione. Question po sa lahat, may idea po ba kayo about glutathione? Pampaputi, yun ang alam ng lahat. Pero ang totoo, it's a master antioxidant. So ang totoong ginagawa po niyan, cleanser po talaga siya ng liver and kidneys. Ang side effect niya lang talaga, puputi ka. Okay? Kaya lang, actually, sa totoo lang po, kung titingnan niyo po yung history ng glutathione, ginagamit po yan sa US sa mga cancer patients. Kasi pag may cancer, maraming iniinom na gamot. Pang-suporta sa lahat ng cells nila, ang ginagawa nila, itong master antioxidant, yun yung ginagamit para ma-cleanse yung liver and kidneys. But they found out na ba't puputi yung mga pasyente nila? Yun pala, ang side effect, puputi ka. Kaya lang, sa Asia po, sikat po, pag sinabing pampaputi, ang lahat ng Pilipino, di ba? Ang mga Amerikano, pag pupunta sila dito, bilad sa araw. Ang mga Pilipino, kung po pwede nga lang magkumot, nasa beach gagawin eh. Di ba? So ngayon, dito sa Pilipinas, basta may pangpaputi, lahat maganda. Tama? So ngayon po, ang glutathione, sumikat siya as skin whitening. Pero ang totoong function niya, master antioxidant talaga siya. So may dalawang klase ng glutathione in the market. Now, yung nakikita niyo po sa Watsons, sa Mercury, ang tawag po doon, reduced form. In other words, mabagal po yung absorption rate. Ito po, ang maganda dito, para lang siyang booster kasi enhanced type po ito. Meron po tayong gluta in our body. Kung titingnan niyo po yung itsura po ninyo ng bata pa kayo, I believe baka maputi ka. Diba? Grabe naman kung maitim ka pa dati, diba? Grabe, diba? Pansinin niyo yung mga bata, ang kinis. Tapos habang lumalaki, ano nangyari? Di ba? Di ba? Bakit? Kasi pag bata ka, mataas yung immunity mo, mataas din yung glutathione levels ng katawan mo. So ngayon ang ginagawa nito, when you take the capsule, dumodoble, triple yung production ng glutathione mo. Okay? So, anong nagiging maganda doon? So, free-form yung glutathione in your body. Plus, ang maganda pa dito, 775 mg per capsule po ito. Considered ito as the highest gluta content sa buong Pilipinas. So, ako po personally, I'm using this kasi meron po akong PCOS, ang dami ko dating pimple. Alam mo yung pimple na may mukha o mukha na may pimple? Ganun. Di ba? So, ngayon, marami pong gumagamit sa amin, even mga lalaki po, ginagamit po nila yung mga products natin. So, second product po natin, Lux Protect Pure Grapeseed Extract. Okay? Ang pinakain natin sa ubas, ayaw nga natin ng may buto eh. Ang gusto natin yung seedless, tama? Pero ang hindi alam ng karamihan, mas maganda po yung may buto. Kasi actually yung buto, mas masustansya yun. Kasi it contains polyphenols, which is 50 times more powerful than vitamin C. 20 times more powerful than vitamin E. So para magkaroon po kayo ng idea, para kang lumaklak ng 50 vitamin C, tapos 20 Myra E para matumbasan mo yung isang soft gel nito. So ito, may ibang tao po, no? Ginagawa po nila, may mga members po kami, binubutas nila. Kasi soft gel po ito eh, okay? Soft gel, binubutas nila, yung iba nilalagay nila sa sugat, yung iba sa mukha nila, yung iba napapanot na, kaya alam mo yon, nagpapakapal ng buhok. Ang maganda pa po dito, meron po tayong meron po tayong community around Front Row, no? They found out na ito parang grapeseed, nakakapag-shrink na. Familiar po ba kayo sa goiter? Di ba may bukol po yan sa throat, no? So ngayon, anong ginagawa nitong product na ito? Nakakapag-shrink siya ng bukol. Kaya ngayon po nakakatuwa kasi may goiter community na po tayo. Tama? So, ayan, yung third product po natin, it's the Lux Slim L-Carnitine and Green Tea Extract. Pampapayat po ito. Okay? So ngayon, ito pong L-Carnitine, ang difference po niya, maraming pampapayat sa labas. Ang difference po ng L-Carnitine natin, hindi po ito katulad ng mga tea, yung mga tsaa. Okay, di ba yung mga tsaa, akala mo effective, gumagaan ka, pero totoo, CR ka lang ng CR. Kasi yung kinakain mo, nakapag-convert lang into waste. Ang maganda po with this product, kung hindi ka mahilig mag-exercise, okay, gusto mo lang mag-diet, dodoble po yung triple yung pawis mo kasi yung burning ng fats nangyayari inside the body. So ako po, katulad ko po, gumagamit, nag-gym po ako eh. Okay, hindi na po masyadong halata, pero gusto niyo po magsuntukan tayo sa labas. Pero di ba? Pero dati po, na-try ko to lahat ng products kasi I believe, no, simple lang eh. Para maging pusher ka ng product, kailangan user ka muna. Diba? So sabi ko, kailangan makita ko yung effect niya. Ako personally, kung mamaya lumapit ka na lang sa akin para patunayan ko siya. Pero diba? Pero anyway, marami po actually, we have thousands of people, real people with real results na gumagamit po ng products na Lux Slim natin. Okay? So also, we have this fourth product, it's the Lux Renew 8 Berry Extra. Have you heard of the saying na an apple a day keeps the doctor away? Narinig na po yun, oh. Pero ang hindi po alam ng lahat, actually yung apple, hindi siya kasama sa may top 100 fruits na may mataas na antioxidant level. So anong maganda with this product? Familiar po kayo sa mangustin? Maganda yan. In fact, may supplement ka na mangustin lang eh. Could you imagine, hindi lang mangustin ang meron dito. Combination po ito ng extract ng pomegranate, noni, blackberry, cranberry, asay, goji, blueberry, mangustin. Actually, pag tinignan niyo po yung capsule niyan, makikita mo yung pinaka-pulbos, nung pinaka-extracts ng lahat po ng ito. Kaya po ito, anti-aging siya,
Kasi nga, magandang prutas di ba? Anti-cancer, anti-diabetes, anti-UTI, pampalinaw ng mata para makita mo yung mga maling tao, di ba? Pampasharp ng memory para maalala mo yung tamis ng kahapon, di ba? So, lahat po ito is an all-in-one mega capsule, okay? So, lahat po ng products na pinakita ko po sa inyo, parang bet na bet nyo to, no? Pero anyway, lahat po ng products natin came from AIE Pharmaceuticals. So this is 100% made from USA, also halal certified for our Muslim community and CGMP approved din tayo. We also have this Immune Plus. Ito naman po, lahat po tayo nung COVID, kahit nga manginginom, naging health conscious eh. Tama? Kasi lahat ng tao nakikila sa mercury, they want the vitamin C, plus pag sinamahan mo daw ng zinc, immune booster yan. So the front row formulated a perfected to na immune booster na supplement kasi nilagyan po natin siya ng vitamin D for the bones, turmeric para po yan sa mga fatty liver, black pepper, garlic, ginger, cayenne, lahat po ito may antibacterial, anti-inflammatory, is an all-in-one. Okay, so it's made in Australia and you also have this DD stick. Okay, so ito naman sa mga babae na mahilig mag-makeup. Okay, pero ang gusto mo, minimalist ka. Ano ibig sabihin nun? Ayaw mo maraming dala. Ang maganda with this product, it's a stick. Okay, meron na po itong sunscreen, meron na pong moisturizer, may primer na rin po, plus at the same time, parang ginagamot niya yung skin problems mo, but at the same time, may makeup ka pa. Kaya even yung mga lalaki po, ginagamit nila to. Kasi meron po itong brush. Actually, ito pong takip niya. Kung wala kang salamin, wala ka ng choice. Pagkasyahin mo yung mukha mo, kaya naman. Diba? Kasi pwede siya mirror. Okay? So it's made in Korea. It's a BD plus CC hybrid stick. Also, yan po, ganyan siya, no? So actually, it's good for, I guess, 7 to 8 months yung isang stick niya. So medyo matagal po yan. And we also have this Insta-Bright. Baka may kaibigan po kayo o baka kayo, yung meron kayong arms na mala strawberry. Ano mala strawberry, medyo maraming cute na, alam mo yon, pepper. Diba? So, ngayon, ang maganda po with this product, it's kung familiar po kayo sa mga ordinary lotion, ito po, mas moisturized lotion po ito. Bakit? Kasi lahat po ng flowers, in-extract po siya, made in Korea din. Ang maganda po dito, once that you apply it, meron po siyang instant effect. Wherein, kapag ginamit mo ng matagal, mas ma-absorb ng katawan mo, kaya ma-adapt niya yung pangakong skin upon application. So katulad ko dati, ginagamit ko lang po ito kapag may event. Pero eventually po natuwa ako kasi even yung mga acne, yung mga merong kang pimple, kahit sa likod talagang hindi nagdamot sa iyo yung pimple, gusto mag-reunion lagi eh. Diba? So ngayon po, nakakapagpa-clear up din po siya kasi meron siyang healing effect. Okay, so ito po, made in Korea din po yan. Okay? And we also have the 010203. Okay, so ano po yan? Simple lang. Pag mataas ang number, matapang. 01, milder, and ito po, strong. Okay, ang ginagawa po niya, it creates micro-exfoliation. Yung nagbabalat ka, pero hindi nahahalata. Okay, di ba may mga ganang tao, no? Uy, nang gamit mo, uy, wala, ako na to. Di ba? So, ngayon, ayun po yung maganda with this product, okay? Actually, it's good for, I think, mga 2 months din, depende sa'yo. Depende sa paggamit mo, depende rin sa lawak ng katawan mo, okay? So, also, ito po yung bagong product namin, okay? So, dalawa lang po ang pinakamabentang fluid sa buong mundo. Number 1, water. Number 2, kape. Okay? So, ngayon po, we have this product. Actually, na-release lang po ito noong November 6 lang. I'm very excited. Kasi po itong product na ito, it's not your ordinary commercial coffee. What's different about this product, meron po siyang collagen. So, ibig sabihin, nakakapagpaganda ng skin. Meron po siyang L-carnitine, nakakapagpapayat. Okay? Meron po siyang glutathione. Meron siyang spirulina. May barley po siya. All in one. So, nakakapagpa-boost na ng immunity, healthy na, nagkakape ka. Ang maganda pa po doon, kaya hindi po siya, nakakapayat po siya kasi mababa lang din po yung calories nito. Diba? So, kahit lumaklak ka niyan, total naman, puro ka naman kape, diba? So, baka ikaw ng pagkapihan namin. Pero, anyway, we also have this number 2, yung isa po sa mga product din namin, New West. Familiar naman po siguro kayo, nakita niyo siguro sa baba, no? Si Miss Glenda. Okay. So yung Glenda po had a collaboration with the Brilliant Skin and Front Row, no? Ito naman po, Rejuve siya. I'm very sure you're familiar, but the difference between this set, no? Meron po siyang placenta, plus may glutathione po siya. So meron na siyang soap, dalawang soap po yan, may exfoliating toner. In fact, ako gumagamit ako niyan once a week lang, pero grabe, kitang-kita yung pinaka-cleaning effect niya. Kaya maganda yung mild din yung pagkakabalat niya, hindi katulad ng mala astringent na tita mo, di ba? Pero anyway, yan po yung si Ma'am Glenda. Now, lahat po yun na yung products natin. So now, we'll go dun sa sinasabi ko, yung kitaan. Okay, excited na po ba kayo kung paano kumita? Yeah. Oo, syempre, no? So ngayon, here in Front Row, you can earn as much as 600,000 per month. So, ngayon, ang question dyan, hindi totoo ba yan eh? Kasi hindi po yan magic. Na pagkasali ni Sir, ay bongga, may 600,000 ka, nagagawa ng ganun. Di ba? Ibig sabihin, meron po tayong sistema kung paano po siya kinikita. So, on our case po, we have 4 ways of earning skin. Number 1 is through product selling. So, if you're good in product selling, good for you. Okay? Kasi automatically po, once you become part of our company, you have 50%
lifetime discount sa lahat ng products natin. So, meaning to say, for example, ang glutathione natin is 2,980. Dahil ikaw, part kayo ng front row, 1,490 mo na lang siya mabibili. Ngayon, pag binenta mo siya ng 2,980, ang tubo mo niyan, magkano? 1,490 rin. It's 100% profit. So ngayon, sa mga hindi marunong magbenta, ulitin ko lang, kung hindi ka marunong magbenta, okay lang. Kasi sa atin po, no quota. Choice mo lang kung gusto magbenta-benta or hindi. Pero, kung pwede kang kumita, bakit hindi? Tama? Kasi kung iisipin mo, compute mo na lang, kung makakabenta ka ng 3, estudyante ka, imaginein mo, 3 sa loob ng isang buwan na lang, wag na lang isang linggo, isang buwan, magkano tinubo mo niyan? 4 or 5 yan. Pwede na? Paano kung meron kang titang bumili na addict sa gluta? O paano yun? What if 10? That's 14,900. Tatanggihan mo pa ba yan? Di ba? That is if you are good with product selling. Pero ako kasi personally, nung nag-start ako, maraming kaibigan ko, talaga, binibenta mo gluta, pero parang ikaw yung may kailangan. Ganon. So ngayon ang ginawa ko, mas magaling po ako sa pangalawa. Hindi ako nag-o-offer ng products, pero ang ginagawa ko, yung tao, yung dinadala ko sa produkto. Okay? So, mas malaki po ang kita kapag wholesale. Tama? So ngayon po, meron tayong second way of earning. Yung tinatawag po natin, direct sales commission. Kapag may bumili sa'yo ng package, automatically, you have 1,000 na commission. Okay? So kung 5 kaibigan mo, 5,000. 10 kaibigan mo, 10,000. Ang tanong, ikaw ba mag-explain? Siyempre hindi. Kasi pag ikaw, paano kung barkada mo? Kilala mo naman ako, sali ka na, kilala kita, lalo kayo ko. Di ba? So ang gawin mo, magdala ka, will be the one to explain the business. O ngayon, sabi ng iba, teka lang, 600,000, ilang barangay to? Diba? Hindi ganon. Kasi meron po tayong third way of earning o yung tinatawag po natin group sales commission wherein may 2,500 ka in every sales match. So to visualize po, once you become part of our company, magkakaroon po kayo ng slot sa system natin. This is you. Imagine nyo na lang po, no? Yung account pumahati into left sales force and right sales force. Ang tawag po natin dito sa marketing plan na ito, binary. When I say binary, bisexual, bicycle, to start up, 2 tao ang kailangan po natin. Okay, na mag-avail ng package. Question, may 2 po ba kayong kaibigan? Yes or no? Yes, syempre naman. So example, si friend A dinala mo at si friend B. Dahil kayo po yung pinaka nagpapunta ng mga taong yan at nag-avail sila ng package, you have 1,000 kay A, you have 1,000 kay B. Kumita ka ng 2,000. Now, paano tatakbo yung group sales commission? Once na meron ka isang package sa left, meron ka isang package sa right, bibigyan po kayo ng bonus ng kumpanya, which is the third way of earning na 2,500. So, kumita po kayo ng 4,500. Question, 4,500, pwede na ba? Sa mga hindi pa nag-work, I'm gonna give you ng konting hint. Ang 4,500 po, kinikita po yan ng mga Jollibee crew ng kalahating buwan. So kung yung 2 kaibigan mo, kumita ka ng 4,500, talagang pwede na. Pero I believe, di ba, hindi naman po pwedeng si Sir nga pumasok dito, tapos wala na siyang ginawa. Malamang gusto rin niyang kumita. For example, si friend A at si friend B, nagkaroon din ng 2. Ngayon, ang question doon, kilala mo pa kaya tong 4 na ito? Possible hindi, possible oo. But the good thing about this, once na meron kang package sa left and right, again, bibigyan ka pa rin ng bonus ng company regardless kung kakilala mo sila or hindi. Basta may left and right ka, again, that would be 2,500 and additional 2,500. So kumita ka na ng additional 5,000, that is 9,500. Pero tama ba ako? Sabi niyo po kanina, tinanong ko kayo, hindi lang naman 2 yung kaibigan mo. O what if may pangatlo kang chismosang kaibigan? Okay? But then, yung produkto na gusto mo, di ba? So ngayon, this time, pwede kang mamili kung kanino ka mas close. O pagpalagay na lang natin, ex mo si friend A. Okay? Nilagay mo siya ngayon sa ilalim ng friend ni friend A. Ang tawag po dito, spillover or tulungan system. Kasi tinulungan mo yung friend ni friend A na magkaroon ng isa. Pero dahil kayo po, yung pinaka nagdala sa kay friend C, aakyat po yung 1,000 sa'yo. So kumita ka, 10,500. Now, ngayong friend ni friend A, nabigyan mo ng isa, ang kailangan na lang niya, isa na lang. Ito yung question ko. Anong mangyayari? Hindi pantay. Ang tawag lang po dyan, waiting to be paired. Nag-aantay lang po yan ng kapartner. Kahit na 1 week, 1 month, 1 year po yan, wala po yung expiration date. Ito pa yung maganda sa front row. Kahit na hindi po yan pantay-pantay, it doesn't matter kung perfect yung structure. Basta meron kang sales sa left and right mo, again, that would be a bonus of 2,500, additional 2,500, until it would go infinite. Na tipong hinahabol ka na ng 2,500. Okay? So ngayon, ito pa yung maganda doon. Okay? Alam ko, ang dami kong produktong sinabi. Alam nga naman, ikaw yung nagdadala dito, tapos ikaw yung mas may kailangan din talaga. Okay? So ngayon po, ang maganda po doon, example, this one, 2,500, meron kang 4 na sales match, that would be 10,000. Pero ang maganda po doon, sa 5th sales match, meron po tayong tinatawag na yung 2,000 mo, makakonvert siya into gift certificate na pwede mong ipapalit sa mga front row products nang wala ka nang nilalabas na cash. Okay, so GC na po yan. So, ngayon po yung pinakita ko po sa inyo, yung kitaan po doon, is every Friday. Okay? Ano ba araw? Monday? Oo nga. Hindi mo pa ubos yung kinita mo last Friday, magka-Friday na ulit. Ang galing, no? Di ba, no? Habang yung iba nagre-reklamo, ba yan traffic, ikaw naman, in front row, actually, as early as Thursday pa lang po, pwede nyo nang makuha yung cheque po ninyo.
Okay, so via check po tayo. Okay, pwede niyo pong i-deposit sa account niyo. Actually, pwede rin po kayo. Mamaya i-explain ko po sa inyo front row all access. Yung pinaka-website kung kailan mo pwedeng i-cash out yung lahat ng pera mo. Okay, so ngayon po, pakita ko lang din po sa inyo yung tinatawag po nating safety net. Okay, ang laki po ng kitaan, ang laki ng 2.5. Baka ang tanong ng iba, teka lang, baka sobrang laki ng kitain ng mga members. Paano na yung kumpanya? Huwag kayong mag-alala. Sigurista po yung front row. Okay, paano po yun? May tinatawag po tayong ceiling o pinakamataas na pwedeng kitain ng isang member. Allowed lang po tayong lahat na magkaroon ng 12 sales match per day. Times 2.5, that would be 30,000 per day. Times 5 po natin, 5 working days, 150,000 per week. And times 4 po natin yan, that's 600,000 per month. So, ngayon, paano po yung nag-work? Example na lang. Example, bago ka pa lang. Let's just say na nagkaroon ka ng 14 packages sa left mo at sa right mo. Times 2.5 mo yan, that would be 35,000. Ako dahil matagal na ako, meron akong Luzon, Visayas at Mindanao na mga distributors. Let's just say na merong package na pumasok na 28 left and right. So, ang income ko dyan, that would be 70,000. Kaya lang, ito pong pinakita ko po sa inyo, 1 day lang. 1 day. Ang tanong, tingin nyo kaya, kikitain kaya natin yan? Yes or no? Sabi ng iba, yes. Sabi ng iba, no. Sabi ng iba, walang pake siya. Di ba? So ngayon, ano yon? So ngayon, maganda po dyan, whether sumobra ako, sumobra ka parehas lang po tayo ng kikitain. Bakit? Maximum po natin, 30,000 per day. So ngayon, sana punta yung sobra. Ang lugi, no? Lugi ako, no? Lugi ba ako? Lugi ako, pero it doesn't matter. Dito papatunayan na walang nauna, walang nahuli. Kahit na ikaw, bagong pasok ka, pwede kang kumita ng kinikita ng mga tao nauna. Dahil ang maximum lang natin, 30,000 per day. So, saan napunta yung lahat ng sobra? Sa company po. Pambayad ng tubig, kuryente, empleyado, opisina. Tingnan niyo po, no? Ang ganda, no? Ang lakas makapasko, no? May ambag ka? Lahat po yan, sagot na po yan ng kumpanya. Okay, so last na lang po natin. So I said, no, meron tayong 3 ways of earning. May pang-apat po tayo, which is yung tinatawag po nating rebates or rewards. Okay, so pamilyar po kayo sa Lazada, Shopee. Pamilyar. So ngayon po, kada bili mo, may babalik sa'yo na cashback. Ganito po yung mangyayari sa front row. So paano po yan? Sa lahat po ng binibili nyo po sa kumpanya, meron kang 5% na rebates. Every month mo po itong makukuha. Okay, ulitin ko lang ha. Sa lahat po ng binibili nyo sa company, aside from the 50% discount, may 5% pong aakyat sa inyo every month. Okay, so technically, meron ka ng 55% discount. O sige, imagine tayo ulit. Imagine, okay. Yung ex mo, dinala mo dito. So yung ex mo na yan, kahit niloko ka niyan, sa lahat ng benta niya, meron kang 3%. Eh yung ex mo, may jowa na ngayon. Di ba? Sa lahat ng benta niya ulit, ng jowa na yan, may 3% ka dyan. Eh yung jowa, andun yung mama, ni-refer niya. Sa lahat ng benta ng mama, may 2% ka. Eh yung nanay, meron siyang kumare, may 2% ka ulit. So okay lang, hindi man kayo nagkatuluyan, tiloko ka niya, at least may 63,100 ka. Diba? So ngayon po, yung pinapakita ko po sa inyo, this one, it's every month. Monthly niyo po yun makukuha. Okay, naintindihan niyo po ako. O ngayon, sabi ng iba, teka lang Karen, now I understand. Nakipakita mo na yung products, napakita mo na yung ganda ng front row. The question is, paano ako magiging part ng front row? Excited na po ba kayo? Okay, paano magiging part? Simple lang. You just have to choose any of our packages. Mamimili po kayo dyan. Ang tanong, anong gagawin mo? Ibenta mo, pwede. Kumita ka, di ba? Gamitin mo, edi pumuti ka. Di ba? Ipamigay mo, andito kami. Depende, kung anong plano mo. Gets niya? So ngayon, ang maganda po doon, kung anong plano mo dyan, okay, bahala ka na, kasama po dyan yung online portfolio. Ano po yun? You can actually have the username and password na front row all access. Kasama po yan sa package ninyo. Anong meron dyan? Meron po kayong front row wallet. Okay, dyan pumapasok yung mga kinikita nyo po sa left and right nyo, pati sa mga rebates po ninyo. Makikita nyo po dyan. Okay, so makakapag-shop ka dyan, okay? Actually, makikita mo na rin kung anong mga, kung saan ka naka-cheque. Ganon, yung para kami sariling website. Okay, nag-gets nyo po ako. So, ngayon may sales kit po yan kung gusto magbenta-benta. And ito yung pinakamaganda po sa front row. Tuturuan po namin kayo kung paano kumapal yung muka. Sa tama yung iba, ang tigas talaga ng mukha di ba? So ngayon po, actually, totoo lang po, maraming mga artista, they go with the workshops. Ngayon po, ang front row po, kasama po sa package nyo, yung tinatawag po nating leadership and personality training. O sino yung mga magtitrain sa'yo? Ang magtitrain sa'yo ay yung mga taong kumita ng hindi 1 million, hindi 2 million, multi-million. Diba? So, simple lang kung gusto mong maging doktor, makinig ka sa doktor. Alam naman to, pero pakinggan mo, di ba? Gusto maging nurse, makinig ka sa nurse. Pero kung gusto mong yumaman, hindi lang dapat may idea about pagyaman. Ang tuturo sa'yo, dapat yung mayaman mo. Tama? So ngayon, ang tanong, magkano yung package? Ready na ba kayo? Ready na kayo, no? So actually, you can just avail it for only magkano? For only 14,988.
So, yun na, no? Parang nagdilim talaga yung paningin ng iba. Okay? So, don't worry. Huwag ka munang judgmental. Okay lang? Alam ko po, some of you, tawag ito, Shai, ano mo na si, ayan, okay. So, anyway, ngayon po, ganito. Naintindihan niyo po ba lahat ng pinaliwanag ko? Yes or no? Okay, mamaya po kung may mga additional po kayong tanong, ang good news ko po, yung tao pong nagdala po sa inyo, pwede niyang ipaliwanag para maklarify kung ano yung pupuntahan mo. Pero ngayon po, excited po ako kasi po, today, okay, meron po tayong bisita. Okay. Actually, hindi mo siya bisitang todo, pero kakagaling lang po niya ng Visayas, Bohol, and Pagadian. Oo, ano to medyo, kung yung kuratsa naging lalaki, ganung level. Kasi grabe yung service talaga niya para puntahan yung mga Visayas na branches po natin. And I'm very excited kasi andito po siya ngayon at mag-share po yung pinaka-nag-mentor po sa akin, nag-mentor po sa aming lahat. Okay? Let us all welcome the Hall of Famer, Mr. Richardson Hernandez! Sige po. Okay lang, palapagan na natin si Miss Caro. So, good afternoon sa lahat. Pakilala muna ako ulit. I'm Richardson Hernandez. Pasensyaan niyo na yung boses ko ha. Nag-concert kami kagabi. Medyo husky. So, bigyan ko kayo ng konting background ko bago po ako mag-proceed sa last part ng presentation. Nung nag-start po ako sa front row, estudyante ako kasi marami dito estudyante ata ngayon no? Sino estudyante? Yan. Ilan taon ka na? 16. So, nag-start ako dito 2009. Ilan taon ka nun? 2 years old, ha? So, nag-start ako dito, college days ko. So, nag-aaral ako dito lang sa Quezon City, Trinity University of Asia. So, second, third year college ako noon, HRM student. Tapos, ang ginagawa ko kasi, kaya interesado talaga ako dito kasi nagbibenta-benta na ako ng t-shirt, pabango. Yan, pag December, ito, paputok, nagbibenta kami ng mga kaibigan ko para madagdagan yung baon namin, pang gastos, pang gimmick, pang bilyan, pang tropa. So, pang happy-happy lang. So, hanggang sa dumating ako sa point na gusto ko ng mas kumita pa ng mas malaki na. So, meron akong kaibigan na inalok sa akin to. So yung kaibigan kong yun, nagninegosyo rin siya. So hindi lang front row, may iba siyang business. Kaya sabi ko, since negosyante itong taong to, sabi ko, sasama ako. Buti sumama ako. Kasi yung papakita ko sa inyo, actually last part na po ito. So ang tawag namin dito sa last part is feasibility study. So every business, tama po ba, ginagawa, inaaral yan, tama ba? Siyempre naman, di ba? Maliit or malaki, kailangan mo aralin. Kahit barbecue yan, siyempre dapat alam mo yung presyo ng baboy. Di ba? Alam mo yung presyo ng di ba? So lalo na pag malaki ang puhunan. Di ba? Mas takot nga tayo maglabas ng malaki kasi malaki yung risk, tama? So mas dapat mong aralin. So ito, ginawan lang namin to ng pag-aaral. Sinet namin yung pag-aaral namin sa 2-year projection. Ibig sabihin po ng 2-year projection, ano yung pwede mangyari sa'yo after 2 years pag ginawa mo to. So sinet namin yung feasibility study namin, gumawa kami ng worst case scenario. Ibig sabihin ng worst case scenario, medyo hindi magandang pangyayari. So paano ba naging worst case scenario yung feasibility study namin? What if daw, nag-join ka? So sumali ka, nag-purchase ka, bumili ka ng kit namin. Ngayon, pag join mo, ang mangyayari sa'yo, sa dinami-dami daw ng kaibigan mo, kakilala mo, contacts mo, relatives mo, sama mo na lahat, pati mga naging ex mo, ang mangyayari sa'yo, buong buhay mo, 2 tao lang daw ang bibili sa'yo. Buong buhay mo. So for example, meron kang 4 na kapatid, hindi lahat ng kapatid bibili sa'yo. Ilan lang? 2 lang sa kapatid mo. 10 kaibigan mo, hindi lahat ng kaibigan mo bibili sa'yo. Ilan? Nag-gets nyo? Buong buhay mo, 2 lang. So ngayon, bakit pa naging worst case ito? Kasi yung taong naniwala sa'yo or bumili sa'yo ng package, ang mangyayari sa 2 yun, buong buhay nila, 2 lang din yung bibili sa kanila. At magtutuloy-tuloy po yun, lahat po tayo tig na 2. So walang susobra ng 3, walang 4. Nagets? So for example, sa loob ng kwarto na to, lahat tayo tig na 2. 2 lang kay ma'am, 2 lang kay sir, 2 lang kay sir. Buong buhay natin tig na 2. So ano daw yung mangyayari sa feasibility study after 2 years pag ganun? So bago ako mag-proceed, okay lang, magtatanong muna ako. Konting interaction muna tayo. Lahat naman po tayo may pangarap. Tama po ba? Nangangarap ba? Dapat, di ba? So, minsan lang mabuhay di ba? Mangarap na tayo. So, sample lang to. What if bawat isa sa atin dito ngayon, meron po tayong tig 10 million pesos? Magkano? Sabi mo nga, 10 million pesos. Imagine mo yung 10 million, di ba? Napakalaking pera niyan. Ngayon, ito yung tanong. Anong unang material na bagay ang bibilin mo pag meron kang 10 million? Isa lang. Isang material na bagay na pangarap mo na kayang bilhin ng 10 million. Sa 1 million ba marami mabibili? Oo naman, di ba? Sa 10 million pa kaya. So, sino yung first timer dito sa harap? Yan, ikaw tinanong ko kanina. Guess ka namin. Bisita ka namin. Anong bibilin mo pag may 10 million ka? Na pangarap mo? Ano? 10 million na laptop. Yan. Yeah. So, yeah. Sino ba? Yan. Bahay, di ba? Yan. House and lot. Tapos pwede ka rin bumili ng laptop niyan. Sino ba? Yan. Si ma'am. Kotse, yes. Pangarap yan, di ba? Hindi lahat nakakabili ng kotse. Anong kotse yan? Ha? Anong gusto mong kotse? Di ba?
Kasi 10 million, marami kang mabibiling kotse niyan eh, di ba? Maraming klaseng sasakyan. Si sir. Sir, 10 million sir, anong gagawin niyo naman? Magtatayo ng business. Sir, anong business kaya ang naisip mo na pwede mong ipuhunan yung 10 million? Motor, di ba? So, motor, ano ang tawag dyan? Motor shop, di ba? Motor shop business. Di ba? Business. Okay. Sino pa? Dito. Yan. Si sir. Anong naisip mo sir gawin sa 10 million sir? Anong business naman sir para sa'yo? Ano? Bigasan. Tama? Bigasan. Yan, bigasan, di ba? Okay yan. Kasi syempre, yung 10 million, para kaysa maubos, pwede mo inegosyo para dumoble pa. Di ba? Sino pa dito? Yan. Ikaw, brother. First timer ka. Sir, 10 million sir. Anong gagawin mo? Bibili rin ng bahay. House and lot din. Tama? So, okay lang. Palapan natin yung mga sumagot. Ang gaganda ng mga pangarap natin ngayong hapon, di ba? Laptop, house and lot, kotse, motorcycle business, motor shop, bigasan naman kay sir, ito house and lot. Ito, sa mga tinanong ko po, may follow-up question po ako. Okay lang? So, yung follow-up question ko, sana katulad po ng mga sinagot yung mga pangarap ninyo, sana seryosong sagot pa rin. Sa ginagawa mo naman ngayon, kung estudyante ka pa, pagka-graduate mo na lang. Pero kung may work ka na, may business ka na, may pinagkakakitaan ka na, tingin mo, estimate mo, gaano mo kabilis katagal, pwedeng maipon yung 10 million. So estimate mo lang sa ginagawa mo, mga ilang years mo kayang ipunin yan. Estimate lang, ibig sabihin, walang maling sagot. Lahat tama. So yung tingin mo lang, yan, ikaw. Pagka-graduate mo na, kasi bata mo pa, 16, di ba? Imagine mo na lang, may trabaho ka na. Mga ilang years mo kaya possible maipon ng 10 million? 7 to 8, di ba? 7 to 8 years. 7 to 8 years ba? Years? O months? Years. So yan, kanina house and lot, yan. 6 years kung magiging successful. Pag hindi, joke lang. Yung negative eh, no? 6 years. Yeah. So, 6 years. Siyempre dapat magiging successful, di ba? Sino pa? Si ma'am. Ma'am. Estimate mo na lang sa'yo kung gaano ka ka-hard work. Matagal, joke lang. 8 years. 8 years, di ba? So, sa kay sir, yung sa motor shop business, sir. Mga ilan, sir? 10 years. 1-0. Yung sa bigasan, sir? Ilan po? 8 to 9. 8 to 9 years. Yung last, yung sa house and lot, kanino nga yung last, sir? Nasa 10 years. Okay. So, thank you ha. Ito yung mga sagot din natin. Kung ilang years? 7 to 8, 6 years, 8 years, 10, and 8 to 9, and 10 years. Kung mapapansin nyo, yung mga sagot ninyo halos iba-iba, tama? Pero kung mapapansin nyo, lahat matagal. Bakit? Kasi 10 million yan, talagang matagal yan. Ako na na-invite po ako dito, yan din po yung tinanong sa amin ng speaker. Alam mo, hindi ko masagot. Ang ginawa ko, kinumpute ko, mga ilang years ko kaya possible maipon ang 10 million. Ang ginawa ko, kinumpute ko siya. Sabi ko, what if, pagka-graduate ko, estudyante ako nun tulad ng dalawa. What if pagka-graduate ko, magkaroon ako ng isang magandang trabaho. Sample lang ito So yung magandang trabaho na yun, let's say, ang kinikita ko, 50,000 monthly ang sahod ko. Tanong, 50,000 monthly ang sahod mo, magandang trabaho hindi? Maganda na, di ba? Hindi ko pa nga sinabi ko anong trabaho Pero maganda kasi bakit? Kasi 50,000 monthly talaga maganda. Pero tanong, sa panahon ngayon, sino kumikita ng 50,000 monthly? Bihira, tama? Lalo na kung fresh graduate ka, napakahirap, tama? Pero let's say, lahat po tayo kumikita ng 50 mil ngayon, buwan-buwan. Ngayon, iipunin natin yung 50,000 mo in 12 months para sa loob ng isang taon. Sino magaling sa math? 50 times 12, magkano yan? Magkano? 600,000 isang taon. Wala pa tayo 1,000,000 isang taon. Kung 50,000 ka na monthly at kung hindi ka gagastos, hindi ka rin kakain. I-short yung 10 million talagang matagal, tama? Kung kukumputin mo, tama? Kaya nga sabi ko guys, mag-concentrate kayo dito, mabilis na lang to. Ulitin ko, ang tawag namin dito is feasibility study. Makikita nyo kung talagang kumikita kami. Makikita nyo rin kung talagang pwede kang kumita pag sinubukan mo to. Kasi sa dinami-dami ng pinaliwanag sa akin, actually hindi nangyari sa akin to. So kunin ko ng sample dito si sir na lang. Sir, name lang sir. Pangalan lang po. Dolpo. So, okay lang sir, Dolpo na lang. So, Dolpo. So, sample natin si Sir Dolpo. Okay? Ulitin ko si Sir ang kukunin ko sample. Sa dinami-dami na kaibigan niya, kakilala niya, contacts niya, relatives niya. Ulitin ko, ilan ang maniniwala kay Sir Dolpo? Buong buhay niya, dalawa lang. So, sample Sir Dolpo, yung dalawang yun, si friend A at si friend B. Yung tipong si mami, si daddy lang naniwala sa kanya. The rest, wala na. Tanong, magkano ang kikitain ngayon ni Sir Dolpo pag may A at B siya? Naalala niyo kanina yung marketing plan? Ulitin ko lang yung sinabi ni Ma'am Karen. Kikita ka ng referral kay A, 1,000, referral kay B, another 1,000. Tama? Yung third way, basta may pumasok na package sa left side and right side, magkakaroon ka ng group sales commission. Magkano? 2,500. So 1,000, 1,000 plus 2,500. First month ni Sir Dolpo, first income niya magkano? 4,500. Tama, Sir Dolpo? First month mo, first income mo. Ngayon, pagdating niya ng second month, wala mo na siyang gagawin. Bakit? Di ba nga sabi ko, ang mangyayari sa kanya dito, buong buhay niya maniniwala sa kanya ilan? So kahit anong pilit niya makapag-refer pang pangatlo, pang-apat, pang-lima, wala pong bibili na sa inyo. So wala ka na mabibenta, Sir Dolpo. So since wala ka na mabibenta, ang suggest ko, pahinga ka muna. Tulog ka muna niyan, Sir Dolpo. So tulog ka muna. Bakit? Kasi pagdating ng second month, si friend A naman at si friend B ang magre-refer ng ilan? Dalawa. Tama? So Sir Dolpo, after a month, magkakaroon ka ng 2 sa left and 2 sa right. Ito yung tanong, may kikitain ba siya dito nang wala siyang na-refer after a month? Meron, yan yung ganda ng group sales commission. Kasi sabi sa group sales commission, kahit hindi po ikaw nakapag-refer, basta pumasok sa left side mo at right side mo, magkakaroon ka ng matches. 2,500 ang isang matches, dalawa yan, that's 5,000 pesos.
Magkano ang total ni Sir Dolfo pag siya minalas dito sa feasibility study natin? Magkano total? 2 buwan? 9,500. Halos bawi na siya sa nilabas niya. Tama? Pero sabi ko nga, Sir Dolfo, kahit mabawi mo yung pera mo at matulog ka, okay lang. Bakit? Yung tao sa ilalim mo at yung panahon, hindi yan hihinto. Ngayon, bakit ba namin tinawag na malas to or worst case scenario? Napakaganda po ng company na to. Highest payout po ang front row sa lahat ng kumpanya. Dalawang package na yan, napapabay po namin yan dito, lagpas dalawa sa isang araw lang. Lagpas dalawa sa isang linggo, lalo na sa isang buwan. Pero dito, ulitin ko, bumbuhay niya ilan? Dalawa. Ngayon, bakit pa malas? Kasi sinabi kanina ni Ma'am Karen, ang kitaan dito, everyday, pwede ka kumita daily, weekly, and monthly. Tama ba? Pero papakita ko, Sir Dolfo, kikita ka lang dito sa feasibility study natin once a month. In short, mabagal. Tama? Pagdating mo ng third month, oops, pumipiyok. Pagdating mo ng third month, yung dalawa, pasensya na. Yung dalawa, anong gagawin? Magre-refer lang ulit ng tigilan? Tig-dalawa. So, mangyayari, magiging 4 sa left and 4 sa right. So, may 4 matches ka times 2,500, magkano? 10,000 pesos. Okay, tuloy natin ha. A sa left, A sa right times 2,500, magkano? 20,000. 16 sa left and sa right times 2,500, 40,000. 32 sa left and sa right times 2,500, 80,000. Another month, 64 sa left and sa right times 2,500, magkano? 160,000. Nakukuha po ba banda rito? Ulitin ko lang para sa mga medyo slow. De joke lang. Ang nangyayari po dito, wala pa rin pong sumasobra sa atin ng 3 or 4. Lahat pa rin, tigilan pa rin. Tigdadalawa pa rin ang nare-refer. Ang nangyayari, naduduplicate lang kaya dumadami. Okay, yung pag-duplicate niya, hindi po everyday, hindi weekly, kundi monthly. Kaya mabagal. Pagdating niya ng next month, 128 sa left and sa right, times 2,500 ngayon, magkano? 320,000. Sir Dolfo, ang tawag ko dyan, grabe yan. Bakit grabe? Balik tayo nung first month niya. Naalala nyo, magkano yung package na ino-offer ng front row? 14,988. May produkto ng kasama, dalawa lang na-refer niya. After few months, nagkaroon pa siya ng chance kumita ng 300,000. Talagang grabe yan. Pagdating niya ng next month, 256 sa left and sa right, times 2,500, magkano na? 640,000. Lagpas kalahating milyon. Alam mo, kung naalala nyo, meron tayong tinatawag dito, safety net. Tama? Yan makikitain ni Sir Dolfo? Hindi, kasi may safety net. Tama ba? Yung safety net is may maximum income per month. So magkano kikitain niya? 600,000. Saan mapupunta ulit ang sobra? Mapupunta po yun sa kumpanya. Doon, isa po yun sa kumikita rin yung company. Okay lang ba, papakitaan din natin yung kumpanya. Kasi kung hindi kikita yung kumpanya, ano mangyari? Hindi na tayo makikita-kita, di ba? So, mamimiss natin si Sir Dolfo. Ngayon, tuloy natin. Next month niya, 512 sa left and sa right, times 2,500, dapat magkano? 1.2 million. Pero since nag-safety net, magkano ngayon? 600,000. Okay? Nagigets nyo na yung safety net? So, para yung kumpanya, tumagal at lumaki ng lumaki. So, kaya nga ngayon po, sanabi na ni Karen, kahapon, galing lang po akong Bohol. So, last week, galing lang po akong Mindanao, Pagadian. Last week, galing lang akong Baguio branch. So, alam mo, parami ng parami, palaki ng palaki yung front row. Next year, marami tayong pupuntahan mga international. Yung mga ibang distributor natin, nasa Japan, nasa Hong Kong. Guys, araw-araw nag-o-orient sa iba't ibang lugar. Lumalaki ng lumalaki, dumadagdag yung mga branches. Yun na po yung nangyari. Ngayon, ang gagawin ko dito, hindi pa tayo tapos. Ang gagawin ko, kukumpletuhin ko na lang para mabilis. So since nasa maximum naman po dito si Sir Dolfo, 600 lang talaga. Yun po ang safety net na tinatawag natin. So gagawin natin, kukumputin natin yung income niya sa first year to 1 year, tama? Magkano ang total income ni Sir Dolfo? Partida, anong ginagawa mo pa rin? Tulog ka pa rin isang taon niya, Sir Dolfo. Magkano total income niya sa feasibility study first year? 3 million pesos. 3 million. Diba? Yung iba walang reaction sa 3 million eh, sa 1 million. Diba? So kung mapapansin nyo guys, first year pa lang po ito. Kung mapapansin nyo, alam mo mas grabe dyan, yung last 4 months. Kasi yung last 4 months, sa first year niya, 600,000 na siya monthly. Kung itutuloy natin yan sa second year, ganito po mangyayari, Sir Dolfo. If you're earning 600,000 every month, times natin in 12 months, magkano? That's 7.2 million. I-add mo ngayon yung first year and second year, magkano magiging total niya in 2 years sa feasibility study? Magkano yan? 10 million pesos. Ito yung maganda. Minalas na si Sir Dolfo sa feasibility study natin, okay lang. Bakit? Kasi kung babalikan natin, Sir Dolfo, yung pangarap nyo makapagtayo ng negosyo ng motor shop, pakukuha mo pa rin. Ang good news ko pa, nakuha mo na, hindi pa 10 years sa labas. Diba, yung laptop mo, hindi na 7 to 8 years, diba? House and lot mo, hindi na 6 years. Kotse mo, magdadrive mo na, hindi na 8 years. Bigasan mo rin, sir, hindi na 8 to 9. House and lot mo rin, hindi na 10 years. Tanong, ano po ba ang na-save ng mga tinanong ko dito kanina? Pera ba? Alam mo, masasave mo dito? Hindi pera. Isang malaking time, oras, panahon, pinakamasarap, edad mo. Bakit? Kayo na mismo nagsabi kanina eh. 10 million kaya natin kitain sa labas yan. Tama ka eh. Pwede naman talaga natin kitain yan eh. Kung, sabi nga, kung magsisipag ka lang talaga eh. Pero yun nga lang sa matagal na panahon. Dito, pinapakitaan namin kayo na you have another opportunity na pwede mo kitain ng 10 million pero this time sa mas maiksi ng panahon. Sabi ko nga, ang ganda ng negosyo. Bakit? Kita mo na yung resulta oh. Alam mo na kikitain mo million, malas mo million, pag-iisipan mo ba? Sabi ko nga, sa ginagawa mo nga ngayon eh, hindi mo pa nga sure kung anong mangyayari sa'yo dyan, tama? Pero ginagawa mo pa rin. Tama? Ito, sample lang to. Ang tawag natin dito, ulitin ko, feasibility study. Ibig sabihin, pwede mangyari, pwede hindi. Sample lang siya. Ang sinample ko si Sir Dolfo na nag-join siya, dalawa naniwala sa kanya, at lahat tayo, anong nangyari, tigda dalawa lang din. Umabot ng 2 years, kinumpute natin sa marketing plan, ang total income niya, magkano? 10 million pesos. Pero eto Sir Dolfo, tatanungin na lang kita. Last question na po ito. Pag kayo po ba nag-front row, tanong lang,
Sample lang, sir. Pag ikaw nag-front row, papayag ka ba? Dalawa lang bibili sa'yo or gusto mo mas marami? Siyempre, mas marami. Tama? Lalo na kung magninegosyo ka, di ba? Alba nagtayo ka ng motor shop, papayag ka ba? Dalawa lang customer mo? Hindi, di ba? So anong point ko? What if gawin ko yung feasibility study, ulitin ko? Pero this time, Sir Dolfo, dagdagan natin yung na-refer mo. Dagdagan ko ng isa. Magiging ilan? 3. At lahat din po kami, tigta 3. Tingin mo, ano mangyayari sa 10 million niya after 2 years? Times mo ngayon sa 3. Magkano yun? Magkano? 30 million, pero hindi na po ako doon napasali. Alam mo saan talaga ako napasali? Sabi ko sa sarili ko dito, sa feasibility study, sabi ko, what if after 2 years, hindi siya mangyari sa akin? What if umabot yung 2 taon, hindi ako kumita ng 10 million? Mas malasin ako. Sample po natin ngayon. Pero wag na sa akin kasi baka mangyari pa talaga. Kay Sir Dolfo na lang ulit. Sir Dolfo, ikaw pa rin ang minalas, wag ako. So ang nangyari po sa iyo, after 2 years, hindi ka tumotal ng 10 million. Ang kinita mo lang, 5 million lang kalahati. Tanong lang, pwede pa rin? Pwede pa rin eh. Di ba mas maliit kinita mo kay Sir Dolfo, hindi ka 5 million. 2.5 lang sa'yo. Tanong, pwede pa rin? 1 million, pwede pa rin? Oo naman, bakit 49.88 ang nilabas mo eh? Di ba sabi ko nga kay 500,000 o 100,000, pwede pa rin yan. Kung ayaw mo niyan, isa lang tawag ko sa'yo, may tawag kami sa'yo dito. Isa ka malaking D. Alam mo kung ano yung D? Demanding. Bakit? 500,000, 100,000, ayawan mo? Meron ka ba niyan para ayawan mo? Alam mo, sabi ko na na-invite po ako dito. Yan, pahingi marker. Alam mo, na-invite po ako dito sa nakita ko to. Sabi ko, kahit hindi naman ako kumita ng 10 million eh. Sabi ko, kahit hindi ako kumita ng 600,000 monthly. Alam mo, sabi ko sa sarili ko, bakit ako sumali? Sabi ko, kahit kumita lang ako, lalo na yung mga estudyante dito kahit kumita lang ako ng 5,000 weekly, sabi ko, pwede na. Tanong sa mga estudyante, hindi ka umabot ng 600, hindi ka kumita ng 10 million, ang kinikita mo lang, 5,000 lang, linggo-linggo, thank you. 5,000 lang, linggo-linggo, tanong ba, pwede pa rin? Pwede pa rin, 5,000 weekly yan eh. Magkano yan sa isang buwan? 20 million isang buwan, talagang pwede na yan sa isang estudyante. Nangyari ba sa akin yan? Hindi. Bakit? Yung kinikita ko ngayon, hindi bumababa 300,000, ang masarap niyan, linggo-linggo. Bakit? Hindi ko na mapigilan yung tao eh. Hindi ko naman pwede pigilan yung panahon eh. Hindi ko pwede sabihin sa mga to, huy, huwag kayong magbebenta ng package, yung mayaman ako, pwede. Pwede ko pigilan yung panahon? Hindi, ano point ko, yung kitaan namin dito, hindi mo mapipigilan. Ano point ko, sabayan mo na. Alam niyo, isang sekreto po, pag mag-start po kayo ng business, isa sa natutunan ko, hindi po una importante yung puhunan. Ang unang puhunan mo, hindi yung pera. Ang unang puhunan mo is dapat meron kang right attitude sa business. Kasi may mga tao may pampuhunan pero hindi namumuhunan. Bakit? Takot sila sumugal, takot sila mag-take risk. Di ba? Pero, di ba? Kaya nga sabi ko, dapat meron kang right attitude. Bakit? Baka sa loob ng kwarto na to, baka meron dito negatibo. Baka katabi mo ma'am, katabi mo sir, negatibo, layuan mo yan, lipat ka upuan. Baka paglabas nyo, pag uwi nyo sa inyo, makasalubong nyo negatibo, iiwasan mo. Bakit? Yan ang ihila sa mga pangarap ninyo pababa. Ganyan ang maraming tao sa labas ngayon. Ang tawag po dyan is crab mentality. Ganyan po nangyari sa akin few years ago. Kwento ko lang po sa inyo After ko po ma-orient, after ko umatid ng seminar, ang ginawa ko, dumiretso ako sa kaibigan ko, best friend ko. Sabi ko sa kanya, bro, may negosyo tayong papasukin, maganda to. Siya na yung kasosyo ko sa paputok eh. Sabi ko sa kanya, bro, may negosyo tayong papasukin, maganda to. Alam mo, sabi niya sa akin, sige Char, patingin. First time ko palang magpaliwanag, hindi pa talaga ako marunong. Alam mo, sabi ko sa kanya, ito, ganito, dito, kabilog-bilog, yan, dyan ka. Alam mo, sabi niya sa akin, Char, huwag ka sasali sa mga ganyan. Sayang ang pera mo, hindi ka kikita. Alam mo ginawa ko, hindi ko pinakinggan. Bakit? Negatibong tao eh. Alam mo ginawa ko? Ginawa ko ng paraan yung 4980, nag-purchase ako. After few months, kumita ako ng medyo maganda, binalikan ko siya. Sumali din siya, pati mga kapatid niya, pinsan niya, parents niya, pati lahat ng kapitbahay niya, pinagsasasalin niya. Bakit? Kita niya ang resulta eh. Sabi ko nga, kanino ka makikinig sa katabi mo sa negatibo? Makinig ka dyan kung kaya kanyang bigyan 5,000 weekly or monthly pa. Pero kung hindi, ba't mo papakinggan yan? Sabi ko nga, pag ikaw nagka-kotse, sino magmamaneho? Negatibo ikaw. Ikaw eh. Pag ikaw nagkabahay, sino titira dyan? Negatibo ikaw. Ikaw pa rin, in short, kung sino magkapera dito, siya ang gagastos. Sabi ko nga, sa amin na po kayo makinig. Bakit? Kami na po yung may resulta. Huwag nyo na po pansinin yung edad na nag-invite sa inyo dito. Bakit? Baka mas bata sa inyo, maasar ka lang. Alam mo kung saan ka mag-concentrate? Sa lumalabas sa bibig namin. Bakit? Siya magpapayaman sa iyo. Kasi few years ago, tulad nyo, 2009, nakinig lang din po kami. Ako, nakinig lang din po ako. Alam mo, after ko mapakinggan to, after ko po umatid ng orientation, sabi ko sa sarili ko noon, alam mo, almost perfect yung negosyo. Almost perfect. Alam mo, meron lang akong isang nakitang problema. Gusto nyo malaman kung ano yung nakita kong problema? Baka yung problema rin ng katabi mo. Alam mo kung ano? Yung ilalabas ko 14.90 that time. Wala naman ako pang purchase nun eh. Di ba, estudyante lang ako nun, baon boy lang ako, nagbebenta-benta po ako, pero hindi naman po umaabot ganyan yung profit namin. Tapos kailangan ko pang paikutin yung kita dun eh, para meron pa ako ulit mabenta. So wala din po akong 14.98 nun. Maniwala kayo sa akin yung nagdala sa'yo dito ngayon. Wala naman 14.98 yung nadala dito yan eh. 90% ng mga na-invite dito, wala naman pang purchase. Pero bakit nandito? Kasi kami yung taong pag may gusto, kami yung taong maparaan. Di ba, tama po ako, pag gusto mo yumaman, okay lang kahit wala kang pera, pero dapat meron kang paraan. Di ba? Kasi mahirap yung gusto mo maging successful sa buhay, wala ka ng pera ngayon, tapos wala ka pang paraan. Di ba? Paano ka makakaalis sa hirap ng buhay? Tama? Ito, sample lang. Usapang paraan. Ito, sample lang Benta ko yung cellphone ko. So, benta ko lang to. Bili ko dito nung brand new to pero hindi na to brand new, syempre. Nung bagong bili ko to, 80,000 to. 2,000, last year. So, iPhone 13 to eh. So, benta ko lang ng 5K ngayon. Bibili mo hindi? Gagawa mo paraan, 5,000 na lang na iPhone. Gagawa mo paraan?
O, kala ko wala kang pera. Bakit may pambili ka na ng cellphone? Di ba? Minsan mabilis tayo kasi gumawa ng paraan or mag-isip or magdesisyon pagluho. Di ba? Pero pag-usapan pangarap, pag-iisipan ko muna. Di ba sample? Bigyan kita example. Paano mo gagawa ng paraan? Ito, sample lang to. Imaginein mo ha. Sample lang po ito. So, meron kang mahal sa buhay. Nangyayari po kasi ito eh. Meron kang mahal sa buhay, nasa ospital. Di ba? Kailangan ng 20,000 para magamot siya at mapagaling siya at humaba buhay niya. Gagawang paraan hindi. Eh, kailangan lang ngayon. Kasi emergency to eh. Kailangan lang today. Magagawang paraan hindi. Magagawan mo paraan kahit hindi mo pa alam kung anong paraan eh. Tama? Bakit? Nakataya buhay eh. Di ba? Baka sabihin mo, yun nga, Chard eh, buhay ang nakataya doon. Bakit dito? Hindi ba buhay mo nakataya dito? Buhay mo rin, masarap na buhay mo at buhay ng pamilya mo. Sabi ko nga, bakit mo pa antayin mangyari yung ganun senaryo sa'yo bago ka kumilos? Kung pwede ka na kumilos ngayon para maiwasan mo if ever man mangyari yun. Tama? Gets nyo? So kasi nangyayari siya eh, di ba? Nakikita nyo sa social media, hindi pinapasok ng hospital kasi walang pambayad. Ano nangyari? Hindi mo masave yung mahal mo sa buhay. Bakit? Kakulangan ng pera. Gets mo? Yung ibang sasabihin naman, pag-iisipan ko muna. Di ba? Pag-iisipan mo, alam mo, dapat mo pag-isipan yung ginagawa mo. Bakit? Kung matagal ka na dyan, tapos wala pa rin nangyayari, dapat yan ang pinag-iisipan natin. Tama? Ito, milyon ang pwede mong kitain. Milyon malas mo. Di ba? Tama po ba? So ito, meron po akong ano sa inyo guys, ipapakita sa inyo na sample na mga pictures and video. Ito po yung nangyari sa akin for the past few years and sa mga ibang distributors ng company. So syempre hindi ko po ma-share lahat. Marami po ang distributors ng front row. Iba-ibang lugar, iba-ibang probinsya, iba't ibang bansa. So iba-ibang klase ng buhay ng tao. So ito, na-invite po ako dito, liting ko 2009. Estudyante lang. Sabi ko noon, ipa-part-time ko lang to kasi nag-aaral pa ako eh. So, kahit working naman or estudyante, may time ka naman na, alam mo yun, may time ka nga manood ng sine, may time ka manood ng Netflix, may time ka makichismis ng mga nahiwalayan, mga ganyan, di ba? So, may oras ka doon. So, ibig sabihin, kung may oras ka sa walang income, mas may oras ka dapat sa may income. Di ba? Tama ba ako? So, ito, pinart-time ko siya hanggang naging full-time. After 3 years doing front row, ito, November 7, 2012, na-awardan po ako as one of the Millionaires Club ng company. Nag-event po kami nito sa SMX, Mall of Asia. So nag-event po kami and isa po ako sa na-recognize doon as one of the Millionaires Club. Ang total earnings ko sa loob ng 3 taon, 5.9. So naalala niyo sinabi ko, hindi nangyari sa akin yung feasibility study, 10 million in 2 years. Kasi hindi po ako umabot talaga ng 10 million in 2 years. Ang kinita ko, 5.9, tas mas matagal, 3 years. Pero sabi ko, magre-reklamo pa ba ako niyan? 5.9, paano ko kikitain yan dito sa Pilipinas ng ganyan din, di ba? So kaya ang ginawa ko, tinuloy-tuloy ko, syempre. So ito, papakita ko po kayo ng sample ng mga income. So usapan business, usapan income. Ito po, dala ko po yung dalawang clear book ko. Actually, marami po akong ganito. Ano ba yung clear book? Yung clear book namin dito, ito po, every time we get our checks, pinapa-photocopy po namin yung mga commission namin. Then, para syempre, pag napa-encash na namin yung check, may proof of income pa rin kami. Kasi syempre, ang tao to see is to believe, di ba? Hindi tayo basta-basta naniniwala. Pag hindi natin nakikita, unti lang yung kaya natin paniwalaan na hindi nakikita, tama? So, pero lalo na pagdating sa pera, di ba? So, eto sample lang. Sample natin. 2000, sample natin to. 2013. Fast forward na tayo So, 2013,
yung kinash out ko nung November 21, last week. November 21, meron pa po akong 179,150,000. Yan. Tapos, maganda nga, papakita ko po sa inyo. Hindi ko pa napapa-encash po yung, or na-deposit yung commission ko dito. Papakita ko po sa inyo ngayong wallet ko. So, ganito po yung itsura ng wallet ng front row. Once na naging member po kayo, magkakaroon po kayo lahat nito. So, magre-request po siya ng username, password, and OTP. Kailangan nyo lang din po ng email, di ba? Lahat naman may email na, di ba? Hindi ka na tao kung wala kang email ngayon, di ba? 114334, 114. Para po yan sa OTP, 114334. So, pag na-encode mo yung OTP, yan, lalabas siya. So, ito na yung account. Marami ka pang pwedeng kalikutin dito. Pero punta tayo sa My Earnings. So, yan. Ito yung wallet. Dito na kasi guys, pumapasok lahat ng commission mo. Referral, yung sales match, tsaka yung rewards dito. Siyempre, yung benta mo ng produkto, hindi napapasok dito. Magkano yung wallet ko? Meron akong 249,800. One-fourth ng 1,000,000. Ready to cash out. Pwede ko na i-cash out anytime. Pero bukas ko pa i-cash out. Tuesday po kami nagka-cash out. Tapos, beside po dun sa 248, meron akong, naalala nyo yung GC, yung parang play money, na pwede kong pambili ng produkto. Wala nang ganun. Dito na rin po lahat yun pumapasok. Magkano yung GC ko? Meron po akong 1,149,000 na gift certificate. Na anytime, pwede akong bumili ng kung ilan gusto kong bote ng glutathione, L-carnitine, or kung ano man yung mga produkto, yung kape. Kumbaga, may unlimited supplies na ako ng produkto. Di ba? Lahat naman yung ginagamit po namin ni Mrs. Di ba? Yung kasambahay namin, kaya naliliaputi na eh. Di ba? So, yun yung libre namin sa kanya, lahat ng mga sabon eh. Di ba? So, next natin yan guys. Besides sa photocopy, besides sa live check, besides mismo dun sa wallet ko, guys, meron pa akong ginawang video dito. So, ang ginagawa ko dati, ito 2017 video, every time I get my checks, besides sa pinapotocopy ko, gumagawa ako ng video. Iniipon ko siya for a month, for 2 months, for 3 months, tapos sabay-sabay ko na siyang ini-encash, isahan. So, ito sample natin guys, Feb 2017. Buong month of Feb ko, ito siya. So, Feb 2, 105,300, Feb 2, 9,000, Feb 2, 6,700. 6,750. Feb 9, Ulitin ko kung bakit tatlo siya, kasi I have 3 accounts. 21,150. Feb 16, 93, Feb 16, 12, Feb 16, 18. Feb 23, 90,450. 40,500, 28,800. Ang total nito Masarap ba yung for the month of accounts? Feb, Oh, 535,000. beses yun. Kahit kumita ka ng maliit, isang May kasama account, na itong mga malaki gift certificate na So ganito po yung GC dati, wala na pong ganyan ngayon. Nasa wallet na po lahat. Yun yung maganda actually ngayon. Kasi ako dati alam ko marami ako nawawalan So, GC. just 1 month of Feb. So, nandito tayo ngayon sa Union Bank. Papalit natin. So gumawa po ako ng short video encashment sa loob mismo yan ng Union Bank. That time Union Bank, dalawa lang po ang bangko namin, Union Bank or BDO. Ulitin ko, hindi ko ito ginapakita para iyabang. Pinapakita ko to para maintindihan ninyo na possible yung 49 sa ganito, pwede kang kumita talaga ng malaki. Kasi alam naman natin, ang pagkakaalam talaga natin sa labas, gusto mo maging negosyante, kailangan mo maglabas ng malaki para kumita ng malaki. Maliit nilabas mo, maliit lang din ang kita mo. Wala kang nilabas, syempre wala kang kita. Yung iba gusto may kita pa rin eh. Wala nang nilabas, gusto may kita, maraming. So dito, maliit lang nilabas mo pero malaki ang pwede mong kitain. Yun yung point natin. So next natin guys, another video lang guys ha. Third account at yung mga front row rewards kong naipon. So first account, second account, third account, front row rewards. Kaya ang dami. So ito siya. Yung front row rewards, kung naalala nyo, yung commission mo per battle na binibili ng mga March 9, referral. 8,550. March 16, 103, next week 108, 108,000. next week March 30, 94, next week 24,500. April 102, 6, April na, 102,600. nag-Holy Week yan, 171. Kaya 450. April 26, 108,000. So, pag tinotal natin lahat ito, lahat-lahat, ito Dalawang first, buwan. second, third, and front row rewards ko, ang total niya is 1,061,293 pesos. ulitin ko guys ha, 2 buwan, 1 million. Ito yung masarap dito. 1 million kinita ko, wala akong overhead. Wala ka naman overhead dito eh. Alam mo yung overhead? Yung overhead yan, yung upa, pasahod. Pag may negosyo ka, may overhead. Alam mo, nagtayo ka ng restaurant, meron kang babayaran na upa kung hindi mo lupa yung pwesto mo. May mga tauhan ka, hindi libre yun, hindi yun charity. Sasahuran mo yun, tama? So, may kuryente, may tubig dito guys. Wala po tayong babayaran sa electricity. Wala kang babayaran sa aircon, napakalamig para dito nasa ibang bansa. Wala kang babayaran na renta. Well, actually ito, sariling building natin to. Pero hindi ka magbabayad dito, walang staff. Yan ang advantage ng ganitong business compared to traditional business. Di ba? Sample, yung gusto ni Sir, motor shop or bigasan, may overhead yan eh. Di ba? May overhead yan eh. Minsan yan ang pumapatay sa mga nagsisimulang negosyante. Diyan ang pinaka-crucial, yung una, pangalawang taon. Bakit? Kasi syempre, may overhead ka pero hindi pa ganun kalaki ang pumapasok. Ang masakit niyan, yung maliit ang pumapasok, malaki ang overhead mo. Doon nalulugi. Nangyari yan ng pandemic, di ba? Yung iba mga 20 years business na nangyari sa kanila. Bakit? Kasi nagbabayad sila ng nagsusweldo sila, nag-uupa sila pero wala masyadong kliyente. Kaya ano nangyari sa mga gimikan? Sarado. Anong nangyayari sa mga restaurant? Puro grab. Tinawid lang nila. Tama? So, yan, balik tayo dito. So next na natin to, next na natin.
Ito, another video lang ulit. Iba na naman to. June 1, 107,100. June 8, 102,600. June 15, 108,000. June 22, 108,000. June 29, 108,000. July 6, 108,000. July 13, 108,000. July 20, 108,000. Bawi na. July 27, Nabawi ko yung nilabas ko. 108,000. Sa mga estudyante, pwede na ba? Pag lahat to, ang total niya is Papasok ka ba? 1,311,797. Dadami kaibigan mo niya. Plus, may kasama pa tong gift. Pwede na pang bayad ng kuryente? Meralco? Pwede na. Kahit kapitbahay mo, bayaran mo na rin. Diba? Tulungan mo na. So, 1.7 yung total ko Dito dito. tayo ngayon sa Union Bank. Anong nangyari ko napansin nyo? Palaki ng palaki. From Feb to March to June. Lumalaki siya eh. Tama? Pero yung overhead, wala. Ulitin ko, walang overhead. Ang overhead mo dito, yung pamasahe, yung gasolina, pag kumain ka, habang nandito ka, hindi naman overhead yan. Ano na yan eh? Kahit nagtrabaho ka, sa trabaho nga, ganyan dyan nauubos sahod eh. Di ba? Nagtatrabaho ka, tapos yung sinasahod mo, doon na pupunta. Ha? Pag nag-aaral ka, may ganun ka rin eh. Mamamasahe ka, kakain ka, baon. Tuition fee. So next natin. So ito, 2019, fast forward ulit tayo after 2 years. January and Feb. Pero deposit na po ito, hindi na po ito encashment. So ang ginawa ko, kasi mahirap talaga yung encashment na ginagawa natin. Deposit na. So ito yung first account ko guys, first account ko yan. Hiniwalay ko yung first account ko sa second and third account. 108. So lahat puro 108. January and Feb. 194. So ang total niya, So, ito yan. 842,000. Ito second account ko guys, kaya mas maliit ng konti. Ganun din to, 61, 62, 65, 65, 70, Feb pa rin yan, January and Feb pa rin yan. 86, 108, 104, ang total niya 500. May third account pa ako. Third account ko, 39, 41, 56, 58, 58, 54, so ang total niya 300. Tapos may front rewards ako. Yung commission siya, dadabili nila ng mga product ko. 20,000, 7,000. O magkano tinotal niyo? 2 buwan lang to ha. So ang Kakalimutan total lang. niya is 2,169,674. Pag sinama mo yung GC, Plus, laging may kasamang gift certificate ito. So 2.6. tinotal ko na siya. Pero Ang tanggalin gift na natin yung certificate GC. ko, tumotal siya ng 2.1. 518,000 2 buwan. gift certificate. Kaya ang total niya, Para akong nag-Jollibee. kasama yung cheque, yung Para akong kumikita ng mga Jollibee owners. 680, Pero hindi ako naglabas ng 30 million, 40 million. Wala akong inuupahan na mabigat. Wala akong pinapasahod ng mga 10, 15 employees. Yes, oh. So, next natin. So, ito po yung maganda dito ngayon. Kanina pangit sa cellphone, guys. Mas maganda pag sa laptop or sa computer. So, mas malapad siya. So, ito yung wallet. Diyan po papasok lahat ng commission mo. Ngayon, ika-cash out mo na lang siya ngayon. Hindi na katulad nung nakita nyo mga video na iipunin mo ngayon yung cheque weekly. Pwede mo na siyang ipunin sa wallet for a month, for 2 months. Then sa isahan encashment, isahan request na lang siya. So, ito, sample natin. So, March 9, 2022, meron akong laman na 435,000 sa wallet. So, encash natin siya. Yan, laptop gamit ko dyan. So, 435, cash out natin. So, tatype mo lang yung amount na kailangan mo. So, pwede mong hindi ubusin. Pwede mong ubusin. Nasa sa'yo yan. So, ako inuubos ko siya para next week, alam ko ulit kung ilan pumasok. Next week, actually, mamamonitor mo rin yung per day. So, meron kang kakalikutin lang para malaman kung magkano yung kinikita mo daily. Lalabas mismo yun. Lalabas din kung ilang package ang in-avail. Lalabas din kung anong pangalan yung nag-avail. Actually, lahat ng detalye nandyan. Kumbaga, parang yung all access natin, binigyan ka na ng access ng company sa computer mismo ng kumpanya. Pero siyempre, makikita mo lang yung sarili mong account. Hindi mo na makikita yung account ng iba, di ba? So, baka i-cash out mo yung account ng iba eh. Di ba? So, ito, 1.1. Ito, sample. Sinample ko, ang ginawa ko, iniipon ko for a month. Dati kasi, di ba, iniipon ko cheque. Ito, iniipon ko na lang sa wallet. Magkano yan? 1.1. So, kakash out ko ngayon. Kasi kung nakita niyo yung mga video ko, total ko 1 million, 2 million. Pero wala akong cheque na 1 million. Tama? Lahat puro 150, mga ganyan. So ito, first time ko to, nasabi ko, sige, gusto ko ng 1 million cheque. Ipunin ko ngayon lahat ng commission ko for a month. Tapos isang cash out lang. So magkano yan? 1,105,040 pesos. So ito na po siya. Forward ko na, guys. 5,040 pesos. 1,105,040 pesos. So, ready na. So, may 40 pesos tayo pa merienda. So, And syempre, next yung na natin 1 yan. million Mahaba po kasi yung video kong ginawa dyan eh. So, ito naman, another cash out, 620. Cash out tayo, 2 weeks. So, kung feel mo weekly, mag-cash out weekly. Kung feel mo every 2 weeks, every 2 weeks. Kung feel mo every month. Ang maganda niyan, yung wallet natin, parang bangko mo na siya. Kasi may mga estudyante po kami na wala pang bangko. So, kaya para at least hindi po natin magastos yung commission natin agad-agad, di ba? So, pwede mo i-save dito, tapos pag kailangan mo na, i-cash out mo na. So, yan, 620. Tapos diretso ka na sa bangko. Pwede mo siyang i-deposit if you have an account sa BDO. Pag wala, cash out lang siya. Ay, encashment lang siya. Ayun guys, So, next natin. Next na natin yan. Masyado na marami. So, ito po yung ginagawa ko sa mga GC. Anong ginagawa ko? Pinapapalit ko siya ng produkto, kukunin ko sa cashier, tapos ibibenta ko yung produkto. Okay? So, nagiging pera din siya. So, yan. Dati nagpapadala po ako, puro local lang, pa isa-isang bote. Tapos syempre, dumadami. Tapos international na. Yung iba, mga members ko din sa ibang bansa, sinasabay ko na. Pag umu-order sila, pinapadala ko na sa Japan, Taiwan, iba-ibang bansa po. UK, box. Actually, hindi ko alam ba't wala akong mga picture ng box. Pero, karamihan po niya, box na yan pag nagpapadala ako. Yan, mga ganyan. So, iba-ibang bansa. May USA, Russia, di ba?
So, yan. Sa referral din po, ganun din. Paisa-isa lang din po ang mga nare-refer ko. Baka kasi iniisip nyo, ay, siguro ang galing nito mag-refer. Hindi po. Paisa-isa lang. Hindi po ako nakakapag-refer ng marami talaga. Paisa-isa. Pero, araw-araw. So, nung nag-full-time na ako, since wala na po akong ginagawang iba, inaraw-araw ko yung pag-invite. Bakit? Every referral mo, may 1,000 ka eh. Tanggalin mo lang yung sales match. Maka-refer ka lang ng 5 sa isang buwan. Magkano yun? 5K. Eh, may sales match pa eh. 2,525 pa yun pag hiniwalay mo yun sa left and right mo. Tama? So ngayon, yung nare-refer mo, ito yung maganda. Wag ka, hindi mo sila pinagkakitaan. Bakit? Sinama mo sila sa pinagkakakitaan mo. Kasi kung ano yung opportunity mo, yun din ang opportunity nila. Pag ginawa rin nila yung ginagawa mo, kikita rin sila ng kinikita mo. Tama? Kasi yung iba ganun ang iniisip eh. Di ba? Ay, ayoko kasi pagkakakitaan ako. Ayaw mo pagkakitaan ka, tumira ka sa bundok. Di ba? Kasi pag alis mo mamaya, magbabayad ka ng pamasahe. Di ba? Pag kumain ka dyan sa Jollibee, magbabayad ka sa Jollibee. Di ba? Kung ayaw mo pagkakitaan ka, sa bundok ka tumira. Di ba? So, yan, ganun talaga. So yan, nag-start din po ako, beginner lang din po. Wala din po talagang masyadong experience sa ganito. Nagbebenta-benta dati, pero hindi pa naman yung katulad ng mga ganito talaga eh. So, yan. Tsaka huwag kayong mag-alala guys, if wala kayong experience sa selling or sa marketing, may training kami everyday. Yung training na yun, dun ka ma-enhance, dun ka matutulungan kung ano yung mga kailangan mong i-improve, matutunan, malaman, mag-i-improve yan. Diba? Sabi nga, lahat ng bagay guys, napag-aaralan yan. Tama po ba? Tama, napag-aaralan lahat eh. Diba? Lalo na yung pagkita ng pera. Diba? So, kaya nga, lalo kahit hindi mo gusto, pero gusto mo yumaman, eh, syempre, gagawin mo yung ginagawa ng mayayaman. Tama? So, next natin yan. So, nag-orient din po kami kahit saan, hindi lang po sa mga office. Nag-orient din po kami sa mga office ng iba, call center company. Ako, ang dami ko na pinuntahan ng mga malalaking kumpanya, call center company. Tambay ako dati ng Ortigas, lalo na nagsisimula ako. Kasi marami kami mga members dati ng mga call center agent. So, lagi ako nasa Ortigas. So, iba-iba mga kumpanya. Teleperformance, Sykes, ang mga kinakausap namin. May agent, yung iba nga, umaabot na kami sa mga owners eh. Team leader, owners. So, sa mga probinsya naman, yan, mga factory worker. Guys, wala kami pinipiling kausap dito, ha? Kahit tricycle driver ka, kahit tambay ka, kakausapin ka namin. Bakit? May pangarap ka eh. Diba? Wala ka man 4980, pero kaya naman gawin ng paraan yan eh. Pag gusto, tama? So, hindi importante kung ano yung background ninyo. Diba? Kasi yung iba sasabihin kasi, paano yan, Chard? Gusto ko kaso wala akong pera. Actually, buti nga dito ka nadali. Bakit? Kailangan mo ng pera eh. Kailangan mo ng pagkakakitaan. Kung anak ka na ni Henry C. Lucio Tagokong Way or Manny Pacquiao, huwag ka na dito. Bigay mo na sa amin to, di ba? Agawan mo pa kami, mayaman ka na eh. Di ba? So, pero kung kailangan mo ng pera, meron kang mga bills na hindi mo nababayaran, minsan nadidelay, minsan nagkakautang pa. In short, mas kailangan mo i-negosyo kaysa kailangan ka namin. Tama? So, next natin yan. So, ngayon, beside po sa mga local branches, meron din po tayo mga abroad. Yan, Dubai, Fujairah. Grabe yan guys. Alam mo bakit grabe yan? Hindi lahat ng mga local company nakakapag-expand abroad ha. Hindi ganun kadali. Hindi ganun kadali. Alam mo kaya nga sabi ko napakaganda ng produkto at subok na subok yung produkto ng front row. Alam mo bakit? Every countries tinetest po ng FDA nila. Tinest po yan ng FDA dito, tinetest po yan ng FDA ng London, tinetest po yan ng FDA ng UAE. Mas mataas na bansa, mas strict. Kaya doon yung malalaman na yung produktong iinumin mo dito is ganda ng quality. Diba? Kaya pag kinumpare mo yan sa mga ibang glutathione makikita mo sa Shopee, talagang sabi mo mahal naman yan. Eh kasi yung quality namin pang international. Kaya yung mga bibili mo sa Shopee or yung sa mga Lazada na local brand, eh syempre, pang local lang yun eh. Hindi mo mabibenta yun sa abroad, hindi nga yung papasa. Baka nga dito wala pang FDA yun eh. Gets mo? Focus pa yung FDA. Pero dito ang point ko lang, subok na ito. Subok na. Ito, international branch natin. Ganito kami nagsimula sa London. Ngayon may branch na. So, nakakatawa no? Kasi guys, yung mga OFW, may sahod naman yan mga yan. Pero kaya sa gumastos, nag-iisip pa ng pagkakakitaan. Bakit? Yung iba dyan, ayaw naman habang buhay maging OFW eh. Ikaw ba gusto mo habang buhay maging empleyado? Hindi, di ba? Kahit gustuhin mo, hindi na kaya ng katawan mo yan eh. Di ba? Papapagod ka rin pag umabot ka ng mga 40, 50 eh. Di ba? So, kaya dapat nag-iisip talaga tayo ng business para dumating yung time, kahit tulog ka, kumikita ka. Kahit nagbabakasyon ka, may income na pumapasok. Kahit medyo may masama pakiramdam mo, kumikita ka. Sa employment, no work, no pay. Tama? Hindi ko sinasabing pangit yan, ha? Maganda yan kasi marami kang matututunan dyan, eh. Marami ako mga members dito actually, mga empleyado. Iba-ibang mga trabaho. Pero, kung gusto mo maging successful, kailangan gawin mo daw yung ginagawa ng mga successful. Saan ba nagiging successful yung tao? Business or employment? Business eh, kahit mag-interview tayo ng mga tao sa labas eh, sa kayaman, negosyo o pagiging empleyado. Anong sagot lagi? Negosyo. Pero anong ginagawa ng karamihan? Pagtatrabaho. Okay lang yun, pero dapat naghahanap ka ng way para makalipat ka. Di ba? Makalipat ka. Paano ka makakalipat? Eh, kailangan malaking puhunan. Kaya nga po may front row eh. Hindi mo kailangan ng malaking puhunan. Di ba? So, yan. It's Singapore branch po. Hi, first world country ang Singapore. Isa din po yan sa mga high-end. Di ba? It's very strict na country na mapupuntahan mo guys. Napakalinis doon, napakaganda. Kaya nga, napaka-blessed tayo kasi nakapasok tayo dyan. Hindi po lahat nakakapasok sa Singapore. Yan, ginawa ko rin tong family business. Paano family business? Sinama ko na yung mga kapatid ko, nanay ko.
Tita ko, tito ko, pinsan ko, di ba? Kung meron ka man gustong kumita dito, syempre, isa sa mga gusto mo makitang kumikita, yung mga mahal mo sa buhay. Di ba? Yung mga malapit sa'yo, tama? Sama mo na dito. Asawa mo, anak mo, pwede. Anak ko, member. 2 anak ko, member. Pero 8 years old, 3 years old pa lang. Pero para paglaki nila, meron na silang account, meron na silang kinikita, meron na actually silang left and right. Di ba? So, yun yung maganda. So, lalo na sa mga breadwinner. Baka may mga breadwinner dito. Kaysa bigay ka ng bigay ng pera, nauubos yung sahod mo. Alam mo, bigyan mo pagkakakitaan yan. Sabi nga, pag nagbigay ka ng isda, nabusog mo siya sa isang araw. Pero pag tinuruan mo mga isda, nabusog mo siya habang buhay. Di ba? So, kasi hindi din habang buhay kaya natin magbigay. Di ba? Totoo yun, masarap magbigay. Pero hindi habang buhay kaya magbigay. Ang dami kong kay member na OFW, yun ang mga pinagsisiyan nila. Padala sila ng padala. Nung tumanda sila, nagkasakit, wala na silang pera. Tapos ngayon, humingi sila ng tulong, walang tumutulong sa kanila. Kasi wala din naipon yung pinapadala nila. Kasi naging dependent eh. Hindi rin nag-isip ng paraan para maging independent. Anong nangyari? Ubus lahat ng pera, waldas. Ito yung first car ko doing front row. Yan. After 1 year, nakabili ako ng second hand lang na sasakyan. Pero okay lang. After 2 years, nakapag-upgrade ako ng another car, brand new Montero Sport. Ika-4th year ko, nakabili ako ng Ford Mustang. Wala pa po ako masyadong pinagkakagastosan nito kasi wala pa po dyan yung anak ko niyan eh. So, wala pa po, single pa po, kumbaga, wala pa pong ginagastos. Pero syempre, yan, this year, nabili ko yung Ford Ranger ko. Ang dala ko sa baba, yung second Ford Mustang namin. Ito, ginagamit namin to pang camping-camping yan. Meron din po tayong 458 Ferrari Italia, meron din tayong Audi R8 na detail. Nakapagpatayo na rin po tayo ng house and lot dito sa Quezon City. So, next natin. So, ang front row, matagal na po itong home-based business. Guys, pwede po dito mga busy tao. So, kung empleyado ka, busy ka, estudyante ka, busy ka, perfect sa'yo to. Kasi kung busy ka, tapos gusto mo kumita, hindi ka pwede dun sa mga traditional. Ang traditional kasi, lalo na pag nagsisimula, kailangan mo bantayan yung bantay mo. Ganon yun eh. Yung bantay mo, babantayan mo. Di ba? Kasi doon ka malulugi sa bantay mo eh. Di ba? Sa police, pag nagtayo ka ng motor shop, di ba? Hands-on ka dapat yan. Kasi kung hindi, maraming hokus-pokus dyan, naubos yung pyesa, tapos walang kita sa kaha. Di ba? So, kaya nga, sa ganitong business maganda kasi, pwede mo gawin part-time. Pwede mo gawin extra lang. Hindi nyo kailangan i-pressure yung sarili nyo. Ay, ano na lang, saka na lang kasi hindi ko busy ako eh. Di ba? Marami na po kaming patunay na estudyante kumikita, working kumikita. Kaya nga sila nagiging full-time. Kasi galing sila sa employment na dumating sila sa stage na mas maganda na yung income nila sa front row kaysa sa work nila. So yung iba, hindi pa gumagraduate, maganda na kinikita. Pagka-graduate, walang trabaho, may kita na. Di ba? Pagka-graduate, wala naman assurance kung may work agad eh. Tama? Meron ba? Wala eh. Kahit, siguro kung ikaw yung pinakamatalino sa Ateneo or Lasal, malamang pag-aagawan ka ng kumpanya. Di ba? Pero kung hindi ka Ateneo Lasal, tapos hindi ka pa yung pinakamatalino doon, yari ka dyan. Di ba? So, laging nasa ilalim yung papel resume mo. Di ba? Kasi unahin dyan yung mga nag-a-apply na mas maganda school, mas mataas ang tinapos. Guess mo, ganun yun eh. So, hindi ko kayo din-discourage ha, pero ganun talaga yun. so, misis ko, sinambol ko na dito, kasi she's a full-time nanay. So, baka may mga nanay-tatay dito na full-time. So, kahit na, sabi ko nga, kahit full-time siya, may time siya mag-Netflix. Actually, may liga manood ng Korean novela eh. So, may time siya manood ng mga Korean novela. May time siya kung ano-anong, alam mo yun, sa ibang bagay pa. So, anong point ko? Sabi ko nga, kung may time ka sa walang income, mas may time ka dapat sa may income, di ba? So, next natin. So, ito, sample income niya lang guys ha. 2017 din to. Ginawa ko yung presentation ko po 5 years ago. So, 800. hindi ko na August ina-update 17, na. 13,500 isang linggo niya. 5K isang linggo niya. 5,000. Malabo yung camera namin dito. 3,150 August isang linggo 24, niya. 3,150. 12,600 August isang linggo niya. 31, Hindi na masama. Habang nag-alaga ng bata. total siya lahat na Di ba? 54,000. So, kaya kung busy ka, imagine mo, estudyante ka, tapos may allowance ka, ang allowance mo, magkano, hindi ko alam, 1,000 a week. Tapos meron kang 5K dito. Baka hindi mo na hingin allowance mo. Baka pag di ba, nag-aabot natin mo ng allowance mo, bigyan mo pa na. Sa'yo na yan, kasi ito, dagdagan mo pa. Diba? So, bakit? Mas maganda na kinikita mo rin. Diba? Joke lang yun, pero ang point ko, pag hindi ka na humingi ng allowance, nakakatulong ka na sa magulang. Oo naman, kasi kaya sa bigay niya, madadagdag niya sa ibang gastusin. Ganun po ang ginawa ko. Kaya ako nakapag full time. Nung nagsisimula po ako, after 5 months doing front row, yun na po yung sinabi ko sa nanay ko. Sabi ko, hindi mo na ako kailangan, taga Bicol po kami, Bicolano kami. So, nasa Bicol nanay ko nun. Sabi ko, hindi mo na ako kailangan padalan. Kasi pinapadala niya ako sa bangko, pambayad ng upa ko, pambayad ng groceries, allowance ko, pampasok araw-araw. Sabi ko, hindi mo na ako kailangan padalan. Maganda rin yung kinikita ko ngayon dito. So, yung pinapadala mo sa akin, idagdag mo na lang mabigay doon sa dalawa ko pang mas kapatid. Meron pa ako 2 mas batang kapatid. Idagdag mo na lang sa kanila. Nakatulong ako. Hindi pa ako nagbibigay, pero nakabawas ako sa gastusin. Yun ang simula eh. Tapos pag lumaki income mo, pwede ka magbigay. Di ba? So pag kailangan. Kami naman magkakapatid kasi nanay ko, madiskarte talaga nanay ko eh. Doon kami nagmana. Hindi rin graduate nanay ko pero madiskarte. Ngayon, hindi po pabigat nanay ko namin eh. Kahit kumikita po kami ng malaki. Kasi hanggang ngayon, kahit 63 years old na, may pinagkakakitaan pa rin siya sarili. Pero pag humingi, nagbibigay kami syempre. Pag may okasyon yan, magdi-December, bibigay kami. So, yeah, misis ko is one of the millionaires club na rin. Diba, imagine, pwede kang kumita ng million kahit part-time. Pero masarap yun. Guys, misis ko kumita ng 2 million part-time. Paano pa pag full-time?
Di ba? Paano ba pag full time mo to, kinarir mo to? Di ba? Yung iba kinakarir natin, hindi tayo kumikita malaki. Ito, try mo ko isipin, what if kinarir mo to? What if grabe ka magbenta, grabe ka mag-refer? Kinarir mo tulad namin. Eh di ko ano yung nakikita mo sa amin yung pwede mangyari sa'yo. Yan, misis ko lang yan. Di ba? So, sabay namin na pagtutulungan yung mga goals namin. Yan, may mga incentives po dito. So, yung incentives natin is travel incentives. For sure, ma-enjoy nyo yan. Kahit hindi ka mahilig mag-travel, ako hindi ako mahilig mag-travel, takot ako eh. First time ko noon Hong Kong eh. Wala na sa picture, lumang-luma na. Pero first time ko yun. Pero after noon, sabi ko, lahat ng incentives dapat makakasama ako. Libre eh. Di ba? Kahit may pera ka pang bayad, iba pa rin pag libre kasi magastos po ang travel eh. Gagastos ka rin ng 30,000 per head, palayo ng palayo, palaki ng palaki ang bayad, 50,000. Yung nag-US po kami, Israel, 100 plus per head yan. So kasama ko dyan, 3 kami. So yan, Israel. Actually, 4 kami niyan. Yung pangalawa ko, nasa loob ng tiyan, nakalibre. So nag-London, di ba? Kasarap pumunta ng totoong London, di ba? Naalala niyo doon sa pelikula, yung Spider-Man, di ba? Transformer, yung castle ni Queen. So US, galing kami US nung before pandemic, guys. Di ba? Twin Tower, Liberty, Disneyland, hindi ko alam kung ano yan. So basta yan, nagpa-picture kami kasi nagpapa-picture sila lahat dyan eh. So, so yung White House, ito ba ata yung White House? Ito yung White House. Di ba? Masarap mag-travel, lalo na pag libre. Lalo na pag kasama mo kami. Di ba? Mas masarap. So ang gastos mo na lang dyan, syempre yung mga onting pasalubong or onting extra kain, mga souvenir, yun na lang. So kami, nag-i-extend kami minsan. Pagbitin kami sa incentives, nag-i-extend kami. Nagpapaiwan kami ng mga 1 week pa. So para at least sulit talaga. So madalas, lalo na pag malayo. So yan, Singapore, after pandemic. Di ba? Yan ang isa sa masarap gawin pag travel, magastos lang talaga. Kaya nga masarap pag kumita ka na malaki, magagawa mo yung mga bagay na gusto mo. Di ba? Ako, alam nyo guys, kaya ako nag-front row, simpleng buhay lang naman ang gusto ko eh. Alam mo, simpleng buhay lang naman gusto namin eh. Simpleng buhay na makain mo yung gusto mo kainin, magawa mo yun, mabili mo yung gusto mo bilhin, mapuntahan mo yung gusto mong puntahan, mabigyan mo yung mga mahal mo sa buhay, lalo na ngayon magpapasko. Simpleng buhay lang yun eh. Ano kabaliktaran nun? Komplikadong buhay. Hindi mo magawa gusto mong gawin, hindi mo makain gusto mong kainin, hindi mo mabigyan yung mahal mo sa buhay, hindi mo mapuntahan yung gusto mong puntahan. Di ba? So yun lang naman hinahangad natin, simpleng buhay. So yan, ito, Front Row Japan. Korea, this year yan eh, noong Feb. Di ba? So Hong Kong, nag-Hong Kong kami mid-year, this year. Pero ang ginawa ko to, pumunta ako sa Front Row Hong Kong. First time ko pumunta actually nakailang beses na ako sa Hong Kong, madalas kami talaga dyan. Pero first time ko pumunta this year, na may office na. Kasi yung office natin nagbukas yan parang nung pandemic. So kaya nung nagbukas na yung mga countries, sabi ko tara Hong Kong tayo. So, yan, nakakatuwa guys, mga OFW, hirap po yan sila kahit na kumikita may sahod, wala po naiipon. So hindi natin tinatayo yung mga branches dyan para nakawan yan mga yan or kunin yung mga sahod nila. Binibigyan natin sila ng chance na makaipon, makauwi. Diba? Sila yung mga bayani natin, nagsasacrifice sa pamilya. Hirap kaya dun. Lalo na nung pandemic guys, napakahirap. Wala din silang sahod nung pandemic, yung iba eh. Kasi yung mga amo din nila, nawalan din ng sort of income. Kaso hindi din sila mapauwi. So parang naging sahod lang nila dun yung pagstay nila sa bahay. Kasi marami ka sa bahay. DH. So, yan. Ito yung family ko. So, sa mga parents na dito, meron ba? Parang puro bata eh. Sa mga parents na, mami, daddy, lahat naman tayo, we want the best for our family. Tama po ba? Gusto natin sila bigyan ng masarap na buhay. Ako din, ganun din eh. Kaso ang problem, yung source of income natin, minsan hindi enough. Kaya nga, napakaganda na talagang gagawin mo to hindi lang sa sarili mo, kundi sa pamilya mo. Di ba? Para pag kumita ka na malaki dito, ikaw lang ba? Ano yung mga estudyante single pa? Pag yumaman ka, pag nagkapamilya ka, sa kanila din naman punta niyan eh. Di ba? So, aantayin mo pa ba kailan ka magkakaroon ng anak, tsaka ka doon ka maghanap ng pera, pampaanak? Ganun nangyayari sa karamihan eh. Kung kailan nagkaanak, doon lang mag-iisip kung saan kailangan ko mahal ang pampaanak eh. After na papaanak, marami pang gastos. Hindi naman papaanak lang gastos eh. Diaper, gatas, pagpaaral. Ang dami guys, diaper pa lang. Anak ko, 3 years old, nagda-diaper pa. Di ba? Magkano din yun? Gatas lang, 2.5 na eh. So, yan. 2019, nabili po namin yung lote namin dito sa Quezon City. So medyo mahabang panahon din namin pinag-ipunan yan dahil hindi naman po madali bumili ng lupa. Tapos same din, yung pagpatayo, nagawa din namin noong 2019. So hanggang sa yun, nag-start yung construction, unti-unti, natayo. Tapos yan, August 2019. Tapos hindi pa tapos, nag-pandemic. Yung masakit, under construction po yung bahay namin, bigla may COVID. Hinto, yung mga trabahador namin, hindi na pumapasok kasi bawal. So huminto yung pagko-construct, okay lang. Huwag lang huminto yung income. Diba? Huminto yung pagka-construct, okay lang eh. Yung income wag lang. Kasi marami pong nawalan ng business, nawalan ng work. Makikita nyo naman sa news yan. Baka yung iba sa inyo, ganun ang nangyayari, tinamaan. Dito sa front row guys, tuloy-tuloy yung office namin. Sinarado lang yung mga seminar room. Pero yung cashier bukas. Pwede ka bumili, pwede kang magpadala. Bukas naman yung mga padalahan. Sila yung mga bukas that time. So, may mga riders na talagang, alam mo yun, sila yung mga nagpapadala, nagbabiyahe. So, yung mga presentation, anong ginagawa namin? Online. Actually, hanggang ngayon, online tayo. So, yun yung natutunan namin ng pandemic. So, yung trainings online, yung meetings online. Meron ako regular weekly meetings sa mga OFW ko na members. Online na.
So, besides na napupuntahan namin sila, which is hindi naman lagi, pero kausap namin sila lagi online. So, yun yung maganda. So, yung bahay, nung medyo nag-resume na, yan, pauti-uti, natapos din siya. So, sabi ko nga, di ba? Marami nagtatanong, Chad, magkano patayo mo dyan? Magkano nilabas mo para makapagpatayo ng bahay? Gusto niyo malaman magkano lahat to? Ginastos ko? Ang nilabas ko dyan, 14,988 lang eh. Bakit? Kasi yan lang naman nilabas ko eh. Nilagay ko lang siya sa tamang negosyo. Di ba? 14,988 lang talaga. Nagkataon lang, yung nilagay ko sa tamang negosyo, lumago. Di ba? Kaya nga sabi ko, lagay mo dito yung pera mo. Bakit? Lagay mo sa ibang bagay, lalago. Lagay mo sa sapatos. Di ba? Ako mahilig din po ako sa sapatos. Pero ngayon na lang. Di ba? Lagay mo sa cellphone. Di ba? Cellphone ko, wala na, magkano na lang yan. Kasi iPhone 15 na ngayon eh. 2 years pa lang, iPhone 13 to, ang mahal-mahal yan eh. Pero ngayon, wala na masyado, wala na yan. Magkano na lang yan. Gets mo? So, lagay mo muna, sabi ng mga financial advisor, gusto nyo makaipon at maging successful, unahin nyo yung papasok na pera bago daw yung lalabas. Tama? Ulitin ko ha. Gusto mo maging successful or makaipon, unahin mo yung papasok. Ibig sabihin yung perang kikitain bago yung gagastusin. Pero tanong, ginagawa mo ba? Ano inuuna ng madalas na tao? Yung iba, hindi pa nakukuha yung sahod, alam na kung saan restaurant kakain. Hindi pa bumabagsak sa palad nila yung sahod, alam na kung anong sine papanoorin. Saan magdi-date, saan mamamasyal. Ano nangyari? Pag may mga ganito opportunity, wala pang labas. Bakit? Naubos kakaano. Di ba? Yung iba nga, wala pang perang hawak, nag-add to cart na, nag-order na, COD. Bahala na pag dumating. Di ba? So, tataguan na lang pag walang dumating na budget. So, yan, natapos din po siya. May swimming pool. Di ba? May walk-in closet. So, nasa apartment lang po kami for ilang years na maliit. So, tiis-tiis hanggang sa, alam mo yon, papalaki yung income. Yan, na CNN tayo 2021. Also a business partner of the multi-level marketing company, isa sa mga had to taong hustle kumikita sa tenfold network marketing. to help with May the iba akong schooling mga kasama of his dyan, siblings, mga putting nag-online his own selling, schooling mga on hold to help. So, next na natin yan. Na GTV, GMA din tayo during So, pandemic. hindi mo na kailangan Actually, during pumunta construction sa pa nga to. PACRO para i-switch yung mga... So, next na natin yan. This year, ang pinakabagong blessings namin, actually, noong January pa to, nakabili kami ng additional 2 new property. Na papatayuan namin ng rest house, sa Airbnb, sa amin. So, wala na. So, yan yung mga pwede mangyari. Hindi lang po ako nakagawa dyan, napakarami na po. Baka iniisip nyo kasi, Chard, ikaw lang kumikita dyan kasi ikaw nauna. Hindi po ganun yun. Di ba? So, marami pong hindi naman sila nauna, pero kumikita sila. So, or kumita sila. So, yun yung maganda dito sa negosyong to. So, walang nauna, walang nahuli. Depende sa hard work mo, sabi nga ni ma'am. Depende sa trabaho mo. Di ba? So, yan, iba-iba. May estudyante, may working. Actually, marami dito estudyante talaga. Working, marami. Mga OFW, marami na rin po. Nung pandemic, dumami OFW namin. Halos talagang tumaas ang pay-ins namin abroad. So, yan. Nag-event po kami sa Philippine Arena. Halos napuno po, hindi halos. Napuno namin Philippine Arena. First MLM company nakapuno ng Philippine Arena is Brandco. Eto, mga millionaires club namin to. Ibig sabihin, sila po yung kumita ng 1 million above. So, yung nakita nyo may mga hawak na cheque, noong na-event namin sa Philippine Arena, ganito na po ginawa namin. Bakit? Almost more than 100 millionaires club ang meron kami that year. So, tapos, yan, noong pandemic, online po kami nag-event. Tapos nag-event po kami, kaka-event lang namin. Ito, earlier this year to. Iba pa po yung event namin noong November 6. Doon namin nilabas yung products ni Ma'am Blenda, tapos yung coffee ng front row. So, pero ito, earlier this year namin itong event. Yan, kita nyo, 4.7. Si dating OFW, 4.2. Ito, dating taga Mindanao, 4.5. Ito, si Noel, taga Aklan, 5.1. Ito, mag-asawa, si Pamilla Marquez, saka si Jose Bernardo Marquez, mag-asawa po yan. Pero 4.7 sa lalaki, 4.8 sa babae. Diba? Pag binagsama mo yung income nila, 10 million halos. Tama? Di ba? Kaya kung mag-aasawa ka, dapat front row din daw. De, joke lang. so, para malaki income nyo parehas, di ba? Yung iba nag-isip na lang, mag-asawa na lang ako na malaki yung kita. so, yan, si Bonifacio, 4.7. Marami pa po. So, ito, si CJ Biscocho, magkano yung kanya? 8 million. May mga maliliit din, 1.5, 4.7, di ba? 2.9, di ba? Ang point ko, maliit or malaki, matagal or mabilis, ang point ko, yung 4988 ang pinanggalingan yan. Regardless na gaano katagal, 2, 3 years ba, 5 years ba, basta 4.8 pinanggalingan. Diba? 14.988, 4.8 ako ng 4.8. So ito po yung mga ibang mga achievers natin dito sa front row. Yung iba nakabili ng mga dream cars nila, iba mga naka-sports car, yung iba nakabili ng SUV, yung iba hindi lang sasakyan, ito katulad nito, resort. Diba? So may sarili ng resort, isa sa mga Hall of Fame natin dito, dating estudyante. Ito, dating nurse, meron na sariling house and lot sa Antipolo. Ito, baka kilala nyo ito, si Mark Anthony Cruz. Kilala yan sa YouTube, sa TikTok, 5,000 followers, 500,000 followers. So, collector ng mga sports car, mga high-end na mga sasakyan. Diba? Ito, mag-asawa sa probinsya, si Melvic and si TF Biscocho. So, guys, iba-ibang background, iba-ibang pinanggalingan, iba-ibang probinsya, may empleyado, may trabaho, pero nandito. Bakit? Unti-unti nakukuha yung mga pangarap nila.
Di ba? So, sabi ko nga, yan ang pwede mangyari sa'yo. Ito, mentor namin, si Sir Emil, nasa Hong Kong ngayon, pauwi pa lang mamaya. So, may event po kami kahapon sa Hong Kong sa lahat ng mga front row Hong Kong. So, dati po siya ahente ng Mitsubishi, ahente ng lupa sa Philinvest, nagbibenta-benta ng kotse at bahay, pero yun nga, sabi niya, wala pa rin akong kotse at bahay. Nung ginawa niya yung front row, yan, ngayon, may dalawang house and lot sa Quezon City. Meron pong sariling charity cares, Emilio Gatasilio Cares. Meron na rin po siya ngayon tinatayong sariling resort sa Pansol. Yan na po yung mga pwede mangyari. Guess nyo? So guys, ulitin ko, yung nag-invite sa inyo dito, hindi naman kayo in-invite niyan para utangan. Hindi naman kayo dinala dito niyan para hinga ng pera. In-invite kayo niyan para pakitaan po kayo ng isang magandang opportunity na pwede kang kumita dito. Diba? Kasi sumali ka o hindi, yung nag-invite sa'yo, mag-i-invite lang ulit ng iba. Sumali ka o hindi, yung nagdala sa'yo dito, magdadala lang naman ulit ng ibang tao yan Kasi everyday po ang orientation namin. Araw-araw, mamaya meron pa kami 7 p.m. So 7 p.m. we have another orientation, tapos may mga trainings po kami sa mga distributors. So everyday yan, kahit linggo po. Sa isang branch, sa lahat po yan ng branches. Kaya sumali ko hindi, baka dumating yung time, pinsan mo, kaibigan mo, tita mo, tito mo, ma-invite namin dito, sayang. Tapos magugulat ka, tatawagan ka niyan. Di ba? Hoy, pag front row na ako, sasali kita. O, yari ka. Dapat ikaw nag-invite sa kanya. Nangyayari po yun. Nangyayari po yun, actually. Mas una silang na-invite, kaso mas unang sumali yung kaibigan kamag-anak. Ang nangyari tuloy, siya pa tuloy naging member. Di ba? Kaya nga guys, wag natin sayangin yung opportunity. Yung 4988, mawala, kinikita ulit yan. Tama? Ang pera, pag nawala, kikitain ulit, hindi? Kikitain yung opportunity, yung time, hindi na. Hindi mo na mababalik yan. Di ba? Lalo na ngayon guys, ang ganda. Bakit? December. Alam mo, anong December? Ano meron sa mga nag-work pag December? 13-month pay, baka may mga kaibigan ka nag-work sa call center or sa ibang company, di ba? May 13th-month pay, kaysa magastos niya, dito niya ilagay. Di ba? So dito niya ilagay, pares pa kayo nagnenegosyo, para next year, nag-sacrifice ka lang ng konting pera, next year, mas maganda Pasko mo. Di ba? Kasi kung yung iba ang iniisip kasi, Chard, yun nga, problema ko pera. Actually, lahat naman ng tao problema pera Di ba? So, tanong lang, kung problema mo pera ngayon taon, tanong last year, hindi ba? Problema mo rin pera last year di ba? Lalo na pandemic nun 3 years ago, problema mo pera. Actually, kahit nung wala pang pandemic, 5 years ago, problema mo rin. Pera O tanong, next year ba, hindi mo problema pera? Next year, after 5 years, problema mo pa rin yan kung hindi ka gagawa ng paraan. Hindi mauubos ang problema mo sa pera kung wala kang ginagawang solusyon. Ito, solusyon to. Solusyon to para at least mabago natin buhay natin. Isang beses lang tayo mabubuhay, anong gawin mo? Sarapan mo na. Trabaho tayo dito, pagtulungan natin ako, isa po ako sa mga katrabaho nyo. Isa po ako sa pwedeng tumulong sa inyo. May mga kaibigan kayo, kamag-anak, dalhin nyo lang sa schedules namin, araw-araw. Iba-iba po ang speakers, bukas iba na naman, mamaya iba na naman. Iba-iba every day. Pero lahat po kami, ang goal namin, matulungan po kayo. So yun lang. Thank you, maraming salamat sa inyo lahat. Kausapin nyo na po yung mga nag-invite sa inyo. Thank you and God bless.